Mr. Silent Channel. Kabanata 381 hanggang 370. Ang labanan ng Young Master. Si Wu Benguang ay palaging mapagmataas at mayabang, kahit na lumalapit sa antas ng narcissism. Ngayon, na hinihiling sa kanya na magkusa na hanapin si Hong Dali at iuko ang kanyang ulo at aminin ang pagkatalo, paano niya malalamon ang hiningang ito? Sumigaw si Go Motoguang, siya ay alibughang lamang, alibughang walang ginagawa sa buong araw. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Futo Zaibotso. Ang katayuan ng aming dalawang pamilya ay ibang-iba sa mundo. Hilingin sa akin na puntahan siya at kusang umamin ng pagkatalo. Hindi ko kaya. Kahit mamatay ako hindi. Swerte lang niya. Ang swerte minsan ay bahagi ng lakas, mahinahong sabi ni Sir Aishi at Ma, iniisip mo pa rin ang katawa-tawa mong taya. Hindi ko kayang lunukan ang hiningang ito. Hindi ko ito lunukan. Si Wu Bunguang said crazily, bakit? Siya ang alibughang anak ng isang pamilya na hindi man lang makapasok sa top 100 sa mundo. Ako lang ang isa sa top 16 Fuchan Zaibotso. Bakit ko siya pupuntahan at aaminin ang pagkatalo? Paano ko haharapin ang iba kung pupuntahan ko siya sa pagkakataong ito? Sinabi ni Shu, lagi nang may dalawang pangungusap sa moto ng iyong ama. Kapag ang langit ay malapit ng magbigay ng isang malaking responsibilidad sa isang lalaki, kailangan muna niyang pagsikapan ang kanyang isip at katawan. May isa pang pangungusap, ang isang tunay na lalaki ay kailangang yumuko at mag-inat bago siya maging isang dakilang tao. Shiye. Noon, ang iyong ama ay palaging mapagpakumbaba at palihim na patatagin ang kanyang lakas. Sa paraang ito lamang ay gugustuhin niya na ubusin si Dong. Maaari mong isaalang-alang ito. Bibigyan ka ng langit ng isang malaking responsibilidad, at kailangan mo munang magtrabaho ng gusto sa iyong isip at kalamnan. Bamulong si Wu Benguang, ang isang tao ay kailangang yumuko at magunat bago siya maging isang mahusay na tao. Ang nabasa niya. Dito, nagkaroon ng ilang pag-aalinlangan, Tito Kazuma, talagang nagdusa ang aking ama noon. Ang presidente ay nagtiis ng higit pang mga bagay kaysa sa iyong naisip. Sinabi ni Sir Aishi Kazuma, kung hindi, paano ka magiging tao? Yung nasa itaas. Huminga ng malalim si Wu Benguang, naiintindihan ko, pagkatapos ay pupunta ako sa Hongdali bukas ng umaga upang aminin ang pagkatalo. Well, after admitting defeat this time, pwede ka munang bumalik sa China, ako ang mananagot dito. Mabuti naman. Tumanggaw sina Sir Aishi at Ma, sa pagkakataong ito ay nabigo tayo dahil sa magkaibang kaugalian. Ngayon ay dapat nating subukan ang lahat ng ating makakaya upang maalis ang lahat ng mga side effect nito, kaya hindi natin dapat hayaan silang gumawa ng kaguluhan tungkol dito muli. Gagamitin kita upang bumalik sa China upang lumikha ng gulo. At magtatago ako sa pamilya ng pera at manipulahin ka ng palihim. Kailangan mong tandaan na hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong mga pagkalugi, pansamantalang mga bagay at donasyon. Okay, Uncle Hema, naiintindihan ko. Sumang-ayon kaagad si Wu Benguang. By the way, remember to contact the major media in heaven before you go. This matter must be sensational and you must show a good posture, para maparalyze mo ang kalaban at mapadali ang lihim kong plano. Okay. Itataya ko ang buhay ko para sa kinabukasan. Well, sige na at maghanda. Pupunta ako sa lugar ni Master Chen Eugene para maghanda para sa mga darating na gabi. Sa lihim na villa ng pamilya Chen sa Tianjin City, umupo sina Bai Shi at Ma sa sofa at sinabi kay Chen Eugene sa harap niya, Master Chen, si Master Wubon ay nabigo sa pagkakataong ito. Inayos ko na bumalik siya sa bansa bukas at iwanan ako dito. Idirekta ang susunod na bagay dito. Okay, naiintindihan ko. Alam na alam ni Chen Eugene kung gaano kalakas ang lakas ng lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing kay Wu Benguang, at maingat niyang sinabi, kung may anumang mga tagubilin si Chief Sir Aishi, sisikapin ko ang aking makakaya upang tulungan kang kumpletuhin ang mga ito. Well, hindi tayo makakagawa ng parehong pagkakamali ng dalawang beses, nag-isip sandali sina Sir Aishi at Ma, pagkatapos ay mahinahong sinabi, hindi ako maaaring mag-iwan ng anumang butas para salakayin nila ako. Kaya inayos ko ang isang taong kamukha ko na mag-makeup at bumalik sa bansa kasama si Master Wubon. Mula ngayon, ako ay magiging siya at siya ay magiging akin. Okay, tumanggo si Chen Eugene, gayon din. Dahan-daang sinabi ni Sir Aishi Kazuma, sa pagkakataong ito, sisimulan ko na sa iyo. Kapag naayos na ang lahat, ang bago kong pagkakakilanlan ay magiging personal consultant mo. Siya nga pala, hanapan mo ako ng makeup artist. Master, magbabago ang lahat, maging ito man ay itsura, ayos ng buhok, etc. Okay, Chief Sir Aishi. Hindi, tawagin mo na lang akong Mr. Shi simula ngayon. Kinaumagahan, pinangunahan ni Wu Benguang ang 10 bodyguard, na sinundan ng halos 100 media reporter, na may dalang mahahabang baril at maiikling kanyan, at sumugod patungo sa Chenhui Building ng may napakalakas na momentum.
Sa daan, ang flashlight ng reporter ay hindi tumigil, at ang tunog ng pag-click ay narinig sa lahat ng paraan, naghihintay lamang upang makita kung ano ang gagawin ng young master ng Fengtian Zaibotso. At si Go Bangguang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Halata sa kanyang ekspresyon na naghahanda siya para sa isang matinding labanan. Ilang saglit na lumilipad sa buong kalangitan ng iba't ibang chismis. Sa wakas, naabot ng mga mamamahayag ang isang pinagkasunduan ng Go Banmitsu ay ayaw umamin ng pagkatalo at pinilit sa halip. Banta. Pagdating sa Chenwei Building sa lalong madaling panahon, isang malaking grupo ng mga tao ang dumiretso sa Kaiwei Film and Television Company sa ikasyam na palapag. Pagdating nila sa gate, hinarang sila ng isang talunan sa ilalim ni Hong Dali, "Hoy, hindi ito si Young Master Wu Ben. Napakaraming tao ang dinala mo sa aming lugar ngayon. Gusto mo bang lumaban? Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Nasaan si Hong Dali?" Ngumuso si Wu Benguang, ngunit hindi siya naglakas loob na tumawid. Galit na sabi niya, "Sabihin mo sa kanya na lumabas para makita ako. Ngayon, kaagad. Hinahanap mo ba ang Young Master?" Ang poster ni Wu Benguang sa pagkakataong ito ay malinaw na natakot sa natalo, "Kung gusto mong lumaban, pumunta ka lang sa amin. Napakahusay ng aming Young Master. Hindi kailanman lumalaban ang mga tao." Ang mga nakapaligid na reporter ay nag-snap at kumuha ng mga larawan, at ang ilan ay nagsulat pa ng, ang tagapagmana ng Fengtian Zaibotsu, si Wu Benguang, ay nakipag-away sa Young Master na si Hong Dali, at pagkatapos ay naipost ito sa Weibo, na agad na nakatanggap ng napakaraming mga pag-click. Ang amo ay nagbigay ng bonus na 500 yuan. "Sino bang nagsabing pumunta ako para makipag-away sa kanya? Bilasan mo, limitado na ang pasensya ko." Malakas na sabi ni Wu Benguang. "Okay, please wait a moment." Walang choice ang lalaki kundi tumakbo papasok. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang lumabas si Hong Dali mula sa loob, kinusot ang kanyang mga mata habang naglalakad. "Sabi ko Wu Benguang, anong ginagawa mo? Buhay ka pa ba? Nakatulog ako ng maayos. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Ah, Master Dali, labas ka na." Ang ekspresyon sa mukha ni Wu Benguang ay isang Oscar winner. Sa isang iglap, gumawa siya ng 180 degree na pagbabago. Tumanggaw siya at lumakad pasulong, kahit napapuri, at sinabi, "Dali Young Master? Ah hindi, Young Master Hong Dali, kumbinsido ako na natalo ako sa pagkakataong ito. Ikaw lang ang kandidato para sa Young Master, ikaw ang gabay na liwanag, ikaw ay isang Diyos na bumababa mula sa langit, ikaw ang tanging tunay na Diyos sa mundong ito, sumusuko ako sa ating taya." Sa sandaling ito ay tumingin at sinabi ang kanyang mga salita, ang isang malaking bilang ng mga tao sa paligid niya ay nagulat. "Panga! Ito ba ang nag-iisang tagapagmana ng Fengtian Zaibotso?" Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya. Ang kasuklam-suklam na tono ng kanyang mga salita ay sobrang nakakabigay puri upang sabihin na siya ay isang asong babae sa paligid ni Hong Dali. "Maling gamot ba ang ininom mo?" Napaatras ng 2 hakbang si Hong Dali, "Kung may sasabihin ka, huwag mong gawin ito ng walang kabuluhan." Ang lahat ng mga reporter sa eksena ay kumukuha ng mga larawan. Ito ay tiyak na ang headline ng balita. Ang headline nito ay tinatawag na, "The Young Master of the Fengtian Zaibao wants to be the Legionnaire of Young Master Hong Dali," at kinumpis ka pa rin ito ng Young Master. "Seryoso ako, labis na naagrabyado ang sinabi ni Wu Benguang, Young Master Hong Dali, natalo ako sa taya sa iyo, at kumbinsido ako na natalo ako. Narito ang 150 milyong US dollars, at 100 milyon ay Feng Yuan. Ang kabayaran, 50 milyon ang taya natin, tingnan mo. Ang kabuuang halaga ay 150 milyon. Ito ay tiyak na isang malaking gawain." Ang mga reporter ay nagulat dahil sa pag-usisa, at nang walang sabi-sabi, nagsimula silang mag-shooting ng ligaw. Ang pamagat ay, "Shockang Gamble, Wu Benguang and Hong Dali's Gamble of the Century." "Alam mo na hindi ako kailanman nagustuhan ng mga tseke," hinimas ni Hong Dali ang kanyang ilong, "lumipat tayong lahat sa Fengtian Premier Sedan, kaya halos sapat na ang mga taxi sa Science Fiction City. Kailangan ko pa ng kotse." Naipit ng gusto ang puso ni Wu Benguang, ngunit kung hindi mo ito matiis, ikaw ay magiging walang ingat. Papayag si Hong Dali sa anumang sasabihin niya ngayon. Ang ngiti sa mukha ni Wu Benguang ay tila umiiyak. "Oo naman, tapos na, Young Master Dali, ayos na. Babalik ako kaagad sa China, at ipapadala ko sa iyo ang sasakyan sa loob lamang ng ilang araw. Sa tingin mo ba ay may iba pa? Nagtatanong ka ba?" "Oo," saglit na nag-isip si Hong Dali, pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay, "Kung wala kang gagawin, huwag kang pumunta sa amin sa lahat ng oras. Nakakainis na makita ka." Oo, aalis na ako." "Fair na." Tumango si Wu Benguang at sumang-ayon, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, "Ayaw niyang Master Dali na makita tayo. Bumalik na tayo sa bansa. Ayos lang. Matutulog na ulit ako. Iniistorbo ang tulog ko sa tuwing nakakainis, di ba? Nakakaantok ako." Tumalikod si Hong Dali at naglakad pabalik.
Kinuha ni Wu Benguang ang inisyatiba upang hilingin kay Hong Dali na aminin ang pagkatalo, at ang labis na mapagmataas at magalang na insidente ay ganap na nagpasabog sa network sa loob lamang ng 2 oras. Ang pinakabagong balita, ang nakakagulat na taya sa pagitan ng tagapagmana ng Fengtian Zaibotso, Gomoto Hikaru, at ng young master na si Hong Dali. Balita ni Sa isang nakakagulat na pagbabalik-tanaw, si Wu Benguang, na dati nang ipinagmamalaki, ay nagkusa na aminin ang pagkatalo sa young master na si Hong Dali, at inamin ng harapan na si Hong Dali lamang ang karapat-dapat na tawaging young master sa mundo. Balita sa Xinhai. Himala. Ito ang unang tagumpay ng kaharian ng langit sa isang transnational na demanda. Ang batang Panginoong Hong Dali ay makapangyarihan, mabuhay ang kaharian ng langit. Sol ang news. Ang dakilang young master na si Hong Dali. Namana niya ang maluwalhating tradisyon ng ating langit. Sina Zhang Liang, Zhuge Liang, Guo Jia, Sima Yi, at Zhou Yu ay sinapian ng kanilang mga kaluluwa sa sandaling ito. Si Hong Dali lamang ang kumakatawan sa 5,000 taon ng kasaysayan ng ating langit. At tradisyon, sa sandaling ito hindi siya nag-iisa. Wang Jiansayang, ang sikat na internet talker. At ito ay simula pa lamang. Sa labanang ito ng siglo, ang mga natamo ni Hong Dali ay higit na lumampas sa imahinasyon ng lahat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga keyword na Young Master, Trial of the Century, at Endpoint, ay ganap na ng ibabaw sa lahat ng mga paksa sa internet, at hindi mabilang na mga tao ang tinatalakay ang transnational na pagsubok na ito. Masasabing ito ay hindi lamang tagumpay sa pagitan ng 2 demanda, kundi tagumpay din para sa mukha ng 2 bansa ng langit at Japan. Sa pagsubok na ito ng siglo, ang ebidensya ay kapanipaniwala, ang bagyo ay mabangis, ang hukom ay mabilis na ibinaba ang bigat upang magpasya sa resulta, ang lubhang mahiwagang sasakyang panghimpapawid, at ang teknolohiya na halos mabigla sa buong mundo, lahat ay nagsasabi sa mga tao na ito ang labanan ng siglo. Isang sorpresa para sa buong kaharian ng langit. Heavenly Kingdom Central Television, News Broadcast. Ngayon ay Linggo, 5 ng Agosto taong 2014. Ang mga pangunahing nilalaman ng programang ito ay ipinakilala sa ibaba. Ang mga pangunahing nilalaman ng programang ito ay, 1. Ang mga resulta ng paglilitis ng pinakamalaking kaso ng paglabag sa copycat sa nakalipas na dekada. 2. Tungkol sa pinakabagong pag-unlad sa smog control. 3. Ang pahayagang ito ay nagulat na ang Internet Novel Station ay kinasuhan ng copycat mobile client ni Fengdian, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa ekonomiya. Sa korte, ang ebidensya ay conclusive, at ang huling hatol ay si Fengdian. Ang kabuuang endpoint ng kompensasyon ay 10 Taiwan dollars and 56 milyon, pakibasa ang text message. Matapos marinig ang detalyadong pagpapakilala ng bagay na ito mula sa tagapagbalita sa screen ng TV, ang buong kaharian ng langit ay ganap na natangay. Diyos ko, hindi ka ba nananaginip? Nanalo kami sa demanda laban sa mga Hapones. Tingnan mo, nasa likod ng bagyo ang mga Hapon. Haha, astig. Panalo talaga tayo. Damn it, hindi ka naman nanalo ng demanda sa isang foreigner nitong mga nakaraang taon, di ba? Ang cool. Ang mobile na nagbabasa ng kliyente sa dulo ng linya. Kailangan mong tingnan ito. Suportahan ang mga produktong domestic walang paliwanag, patayin ang maliit na demonyo. Nagulat ang lahat, tapos may nakakalokang sorpresa. Ang ating kaharian ng langit ay nanalo. Ang paksa sa internet tungkol sa labanan ng siglo ay muling umabot sa bagong taas. Kinabukasan, ang Xinhai Weibo ay puno ng mga paksang tumatalakay sa labanan ng siglo. Ang rate ng paglago ng mga pag-click ay kahanga-hanga. Ito ay ganap na one-sided. Nagmadali ang lahat para sabihin sa isa't isa at ipagdiwang ang malaking labanang ito. Tagumpay. Sa literary forum, may napakaraming boses na nagyaya para sa finish line, at lahat sila ay nagyaya para sa Hong Dali. Ang sanhi ng insidente ay dahil sa Supreme Divine Treasure kill at the end. Matapos mapanood ang buong Battle of the Century, hindi na ako makaupo. May sasabihin siya, at marami siyang gustong sabihin. Matapos ayusin ang aking mga iniisip sa mahabang panahon, sa wakas ay naipost ni Bao Xia ang sumusunod na post sa pinakamalaking literary forum sa langit. Pamagat, orihinal, sinabi ng young master na ayaw niyang mag-publicity, pero dahil Japanese ang mga tao sa likod ng sitwasyon, hindi na kailangang itago ito. Text, naayos na ang usapin ng Luozo. Noong una, sinabi ng young master na ayaw niyang i-hype ang bagay na ito, at umaasa ang young master na ang espiritu ni Luozo sa langit ay makapagpahinga ng mapayapa. Gayunpaman, kung hindi sasabihin ang bagay na ito ay magiging tulad ng isang patpat sa aking lalamunan, at hindi ako makakatulog ng mapayapa sa gabi. Kung ayon sa aking orihinal na ideya, dahil ang young master ay hindi nais na isapubliko ito, pagkatapos ay hayaan itong ganap na tahimik. Anyway, tapos na ang usapin ng young master. Hindi mahalaga kung alam ng iba ang tiyak na kwento ng bagay o hindi. Walang pakialam ang young master dito. Pero ngayong Japanese na ang nasa likod ng sitwasyon, hindi ko na kailangan pang itago pa.
Ang dahilan kung bakit naibenta ang 1 milyong copyright ng Martial Soul, ay dahil lang sa gusto ng Young Master na tulungan si Luo Zhu at ang kanyang pamilya, ngunit ang Young Master ay walang contact information ni Luo Zhu. Kaya nakipag-ugnayan ang Young Master kay Wu Benguang, ang taong nasa likod ng bagyo. Noong una, hindi malaking deal ang paghingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ngunit ang Young Master ay isang Young Master kung tutuusin, at ayaw niyang magkaroon ng pabor kay Wu Benguang, kaya binili rin niya ang copyright. Sa ilalim ng normal na mga pamamaraan, dapat ay direktang sinabi ni Wu Benguang ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Young Master na si Luo Zhu. Kahit na hindi niya ginawa, hindi siya kailanman nag-aalok ng ganoong kataas na presyo para sa copyright. Bilang resulta, ang hinihinging presyo para sa 5 aklat ay 1 milyon. Oo, tama ang nabasa ninyong lahat, gumastos ang Young Master ng 1 milyon para lang sa contact information ni Luo Zhu. Ito ay hindi isang maliit na halaga, hindi para sa sinuman. Ngunit walang pakialam ang Young Master. Matapos bilhin ang contact number ni Luo Zhu, gumastos ang Young Master ng isa pang 2 milyon para pakalmeyan ang pamilya ni Luo Zhu, at binigyan ang pamilya ni Luo Zhu ng bahay sa bagong itinayong Love Apartment Building, at inilagay din ang kapatid ni Luo Zhu. Pumunta sa New Lansi ang Academy City para mag-aral, at sinabi rin ng Young Master na pagkatapos na maging matagumpay ang pagsasaliksik sa endoskeleton armor, tutulungan niyang maglakad muli ang ama ni Luo Zhu. Mga kapatid, ayos lang kumita, lahat dapat mabuhay. Gayunpaman, dapat kang maging matapat. Sa buhay na ito ang pinakamasayang bagay para sa akin na makilala ang Young Master si Bao Xia. Sa sandaling lumabas ang post ni Bao Xia, nagwala ang buong forum. Hindi mabilang na mga tao ang nag-like ng post, hindi mabilang na mga tao ang nag-uusap tungkol dito, at syempre, hindi mabilang na mga tao ang nagpaplanong pumunta sa terminal para magsulat ng mga artikulo at mga bagong libro. Sa kabilang banda, syempre walang makakalimot kay Tian Yuanlong, ang dakilang Diyos na nagudyok sa mga tao na may dugo noong una. Dapat sabihin na marami talagang may kakayahang tao sa internet sa lalong madaling panahon, may nakakita ng ebidensya ng plagiarism ni Tian Yuanlong. Sa sandaling mailabas ang mga ebidensyang ito, ang reputasyon ni Tian Yuanlong ay agad na naging tanyag. Tapos na ang lahat, sa isang maliit na silid, ang mahusay na manunulat ni Fengyan na si Tian Yuanlong ay nakatitig sa balita, tumitingin sa balita sa internet, tumitingin sa website ni Fengyan, at sa wakas ay nakita ang taong nag-ulat sa kanya the evidence of plagiarism is beyond words. Mula ngayon, kung gusto niyang makisali muli sa mundo ng panitikan, natatakot ako na hindi na ito mauulit. Marahil, iuulat din siya at mabayaran sa ibang pagkakataon, ni isang sentimos ng perang kinita niya sa mga nakaraang taon ay hindi matitira. Ang ikawalong palapag ng Chenhui Building, ang terminal headquarters. Ang sekretarya ay nagmamadaling pumasok sa opisina ng supervisor na si Zhang Wenyang sa takot at sumigaw, Direktor Zhang, isang magandang bagay, isang magandang bagay. Isang magandang bagay. Napakagandang bagay na gumawa ng kaguluhan tungkol sa. Ang labanan ng siglo ay tapos na, at si Zhang Wenyang sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa oras na ito, kumakain siya ng instant noodle sa kanyang mesa, hindi mo ba ako nakitang kumakain? Dahan-dahan, dahan-dahan. Tinatayang ang taong ito lamang ang kumikita ng 100,000 yuan sa isang buwan at kumakain pa rin ng instant noodles araw-araw. Si Zhang Wenyang ang namamahala. Oo, iyon ang nangyari. Hinintay ng sekretarya na matapos ni Zhang Wenyang ang instant noodles, at pagkatapos ay maingat na iniulat ang ulat, ayon sa mga estatistika mula sa teknikal na departamento. Sa kasalukuyan ng aming istasyon, ang araw-araw na na-update na mga gawa sa aming site ay lumampas sa 10,000, at ang trapiko ng IP ay umabot na. Magkano? Pinunasan ni Zhang Wenyang ang kanyang bibig ng may kasiyahan, 4 milyon ba ito? Mas mataas pa riyan. Oo, 5.3 milyon, pawis na pawis ang sekretarya. Siyempre, hindi ito nagmamadali, ngunit sa kaguluhan. Banal na tae. Si Zhang Wenyang ay direktang nanumpa, napakataas. Oo. Pinunasan ng sekretarya ang kanyang noo, ang pangunahing dahilan ay ang dating gawain ng Young Master para patahimikin ang pamilya ni Luo Zhu ay na-upload ito sa internet, napakaraming may akda ang pumunta sa aming site. Bukod dito, marami pang benepisyo. Okay, nagkibit balikat si Zhang Wenyang at nakangiting sinabi, huwag. Magsumbong ka sa akin. Pumunta ka at magsumbong kay Mr. Hong. Ako lang ang may pananagutan sa paggastos. Wala akong pakialam sa ibang bagay. Tianjin. Lungsod, gusali ng change. Mr. Hong, Mr. Mo, Mr. Liu, lumabas na ang statistical results sa finish line. Malaking ani. Sumugod si Secretary Xiao Liufeng. Pagkapasok niya sa pinto, sumigaw siya ng malakas, sa pagkakataong ito, kami kumita ka na ng malaki. Huwag kang mag-alala, ano ang nangyayari? Bakit kumita ng maraming pera? Natawa si Hong Wigyu at sinabing, matagal na akong kasama ng brat na ito, at napakawalang ingat pa rin niya. Nakita na ninyo ang biro. Haha, normal lang na may mga magagandang bagay na dumating bilang mga sorpresa, sabi ni Mutay na wala siyang pakialam at sinabing, si Xiao Liu ay maaaring maging sobrang nasa sabik.
Sa pagkakataong ito, huwag mag-alala, magsalita ng dahan-dahan. Halika sa parehong paraan. Oo, nakangiting sabi din ni Liu Yewei, talagang hindi madaling manalo sa labanang ito ng siglo, at naniniwala ako na hindi maliit ang ani. Wala iyon, Xiao Liu, pareho ka lang. Magsalita ng dahan-dahan para maging masaya kaming mga matatanda, utos ni Hong Weiguo. Napalunok si Xiao Liu at nagsimulang magulat, sa kasalukuyan, dumagsa ang malaking bilang ng mga may akda sa terminal. Ang bilang ng mga aklat na na-update sa loob ng 3 araw ay umabot na sa 10,000, at ang bilang ng mga pagbisita sa IP ay lumampas sa 5 milyong marka. Sa pagkakataong ito, ang mga ulat sa TV News ay humantong sa pagdagsa ng maraming bagong mga field ng IP sa aming site. Pinaniniwalaan na ang mga ito ay may malaking bahagi ng mga patlang ng pagbabayad. Ito ayon sa mga reaksyon ng maraming may akda, kasalukuyang nagsusubscribe ang dami ay tumataas. Higit sa 5 milyon. Nagkatinginan si Hong Weiguo at ang iba pa at sabay na tumawa, ang ganda talaga nito. Hindi ko inaasahan na ganito kataas. Ito ay isang pagpapala sa disguise, bamantong hininga si Mutai. Sa pagkakataong ito ang mga balita sa TV ay nakatuon sa bagay na ito. Ang malaking bilang ng mga bagong IP ay dapat na ang mga taong dumating upang makita ang balita dahil sa pag-usisa. Kahit na hindi nila maitago ang lahat, kahit na kalahati lamang ang itago nila, ito ay napakahusay pa rin. Well, nagsimula na itong mag-snowball ngayon. Tumango si Liu Yewei, kung malaki ang kita ng may akda, mas maraming may akda ang papasok, at palaging magkakaroon ng mas maraming libro na babagay sa panlasa ng mga mambabasa. Parami ng parami, okay. Meron pa ba? Nagtanong muli si Hong Weiguo, nasaan ang kliyente? Ang bilang ng mga pag-download sa panig ng kliyente ay tumaas ng husto sa nakalipas na 2 araw, at ito ay lumampas sa 60 milyong beses. Umabot na ngayon ang sitwasyon sa pagbebenta, tiningnan ni Secretary Xiao Liu ang sales chart, lumampas ito sa pang-araw-araw na marka ng benta na 12 milyon, at tumataas pa rin ito. Ang araw-araw na benta ay 12 milyon. Kinakalkula sa ganitong paraan, ito ay magiging 360 milyon sa isang buwan. Iyan ay halos 4 na bilyon sa isang taon. Malayo sa inaasahan, malayo sa inaasahan. Huminga ng malalim si Mutai, ito ay isang inahing manok na maaaring mangitlog ng ginintuang. Ngunit halata na may higit pa sa likod nito, at nilunok ito ni Xiao Liu. Patuloy siyang nagsasalita at nagsabi, Mr. Hong, Mr. Mo, Mr. Liu, sa katunayan, ito ay wala, ang mga talagang makapangyarihan ay ang nasa likod. Natigilan si Liu Yewei, mayroon pa ba pagkatapos nito? Ang mga ito ay hindi sapat. Anong uri ng? May mas makapangyarihan pa ba mamaya? Oo. Tumango si Secretary Xiao Liu, at naging medyo nasasabik ang kanyang boses sa oras na ito, sa kasalukuyan, dahil sikat na sikat ang mga nobela sa aming terminal, maraming kumpanya ang darating ngayon. Halika sa amin para bilhin ang copyright para sa adaptation. Ang lahat ng copyright para sa mga libro ng 5 Supreme Gods ay kasalukuyang nasa negosasyon, at marami sa kanila ang naibenta na. Ang kabuuang halaga ng mga ito, sinabi niyang copyright. Napakalaki. Copyright. Sa pamamagitan ng katanyagan nito sa internet, humantong ito sa pagbuo ng iba't ibang aspeto ng copyright ng nobela. Ito ay talagang napakagandang balita. Bagamat ang isang copyright ay hindi maaaring magbenta ng maraming pera, ngunit sa napakaraming libro, kung ang lahat ng copyright ay ibinebenta, magkano ang magagastos? Ito ay isang magandang bagay. Nagulat na sinabi ni Hong Weiguo, kaya Xiao Liu, magkano na ang naibenta mo para sa bawat copyright sa ngayon? Tungkol naman sa copyright, naiintindihan ni Hong Weiguo ang halaga ng copyright, pero ngayon ay ang copyright lang ng online novel na ito I don't have a rough idea of how much it can sell for, I just know that the copyright will definitely be valuable. Bumalik kay Mr. Hong, ang kasalukuyang mga karapatan sa adaptasyon ng pelikula ng aklat na, The Light Supreme God Yulong Palms the World, ay naibenta sa halagang 1.2 milyon, ang serye sa TV ay naibenta sa halagang 850,000, ang mga karapatan sa adaptasyon ng laro ay naibenta sa halagang 1.6 milyon, at ang simplified publishing ay nakabenta ng 2 milyon, ang comics ay 1.5 milyon. Sa puntong ito, si Xiao Liu tumingin sa mga dokumento, ang kabuuan ay 7.15 milyon. Ito ay copyright lamang ng isang libro. Dito, nagkatinginan si Hong Weiguo at ang iba pa at huminga ng malalim. 7.15 milyon. Ang numerong ito ay tila hindi mabilang na beses na naiiba mula sa nakaraang pagkalkula ng mga mobile reading client, ngunit ang kahulugan sa likod ng bagay na ito ay talagang pambihira. Pag-unlad ng copyright, ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na marami pa ring potensyal na matap sa novel site na ito. Kapag naibenta na ang copyright ng isang tao, magkakaroon ng pangalawa. Ang pangatlo, ang mga may akda ay magsusulat din ng mas mahusay na mga gawa sa panahong iyon. Pagdating ng panahon, lalago ito na parang snowball, at sa ganitong paraan, tataas din ng gusto ang kita ng subscription. Fame effect, ito ang fame effect. Matanda Hong, mukhang malaki na ang kita natin sa pagkakataong ito.
Napabuntong hininga si Muti sa gilid, kahit na ang pera ay tila ganoon-ganoon, ngunit kapag lumaki tayo sa laki sa hinaharap, maaari tayong makipagkompetensya sa mga malalaking kumpanya. Mas mahusay na magsama-sama upang bumuo ng isang malaking network. Isang tunay na network mula sa internet hanggang sa katotohanan. Napabuntong hininga din si Liu Yewei, sa pamamagitan ng website ng nobela, magbebenta kami ng higit pang mga copyright. Matatag naming makokontrol ang iba't ibang channel gaya ng paglalathala, pelikula at telebisyon, serye sa TV, laro, comics, at iba pa. Kapag nabuksan na ang mga channel na ito, maaari naming irradiate ang lahat ng may kaugnayan sa mga salita. Ang iilang salita lamang na ito ang tumutukoy sa napakaraming negosyo. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Xiao Liu na kumpara sa simpleng kita ng subscription, mas malakas ang mga ito. Kita sa subscription. Kung tutuusin, may limitasyon ito, dahil napakaraming tao lamang ang gustong magbasa ng mga libro, at malamang na ang bilang ay umabot sa isang tiyak na antas at ito ay magiging puspos. Ngunit walang limitasyon sa kung ano ang maaaring irradiated sa pamamagitan ng copyright. Kung hindi ka nagbabasa ng mga libro, palagi kang manunood ng mga pelikula at serye sa TV. Kung hindi ka nanunood ng mga pelikula at serye sa TV, palagi kang maglalaro. Kahit na hindi ka maglaro, palaging may iba pang aspeto ng pagkakalantad. Maging ang mga bata ay magbabasa ng mga comics na halaw sa mga nobela upang magpalipas ng panahon. At sa sandaling magningning ang mga ito, ang ningning ng Chenj, Xianbao Mall at Turkey Software ay tiyak na tataas muli. Sayang, huminga ng malalim si Hong Weiguo, itong batang si Dali. Sa puntong ito, hindi niya alam kung anong tono ang gagamitin, at sa wakas ay bumantong hininga na lang. Walang magawa niyang sinabi, sino ang mag-aakala na ang gayong malaking stall ay isang pag-aaksaya lamang ng pera para sa munting bastard na ito. Naramdaman din ni Mutay na talagang mahiwaga ang mundong ito, magkano ang kabuuang ginastos ni Dali dito? Dapat 10-10 milyon, di ba? Paano ito magiging ganoon karami? Ikinalat ni Hong Weiguo ang kanyang mga kamay, gumastos lang siya ng 2 milyon para makabili ng isang nobelang website na nasa bingit ng bangkarota. Mutay, Liu Yi, Hui. Natahimik ang buong opisina ng isang buong minuto. Pagkatapos ay maingat na sinabi ng kalihim na si Xiao Liu, nga pala, Mr. Hong, may isa pang bagay na nakalimutan kong banggitin ngayon lang. At, nadama ni Hong Weiguo na mayroong maraming impormasyon ngayon, ano pa ang mayroon? Well, tiningnan ni Xiao Liu ang dokumento, sa kasalukuyan, maraming nobela sa aming website ang binasa ng mga editor sa United States. Plano nilang isalin ang mga ito sa English at iPrint sa United States. Ang kasalukuyang bayad sa copyright ay $1 milyong bawat kopya. Sa pagkakataong ito ay talagang nabigla si Hong Weiguo at ang iba pa, kumalat na ba ang ating mga nobela sa Asya at sa mundo? Tumango si Xiao Liu, okay. Mukhang, Hong Weiguo. Ang iba ay namamangha doon, habang si Hong Dali ay kumukuha ng huling pagsusulit sa inip. Ang mundong ito ay bahagyang naiiba sa mundo, ang mga kurso ay mas simple, at kayon, ang mga pista opisyal ay bahagyang mas maikli kaysa sa mga nasa lupa. Mahigit kalahating buwan. Upang sabihin na si Hong Dali ay isang natatanging mag-aaral sa kolehiyo sa Earth dati, ang mga advanced na kursong ito ay madaling maabot pa rin. Ang problema ay ang kasaysayan ng mundong ito ay ganap na naiiba sa kasaysayan ng Earth, kaya tiyak na nagkaroon siya ng isang partido na may hawak kamay. Si Hong Dali ay commandant kay Jijiruo na nasa hindi kalayuan, Jiruo, multiple choice question. Tumingin si Jijiruo sa invigilator at hindi nang ahas na lumipat, ngunit malaki ang naitulong ni Hong Dali sa kanyang pamilya, at kailangan kong tumulong, ngunit ang batang babae ay napakamaparaan. Hindi nagtagal ay lumiwanag ang kanyang mga mata, inilahad niya ang isang daliri at tinanong ang unang tanong. Mabangis na tumango si Hong Dali at nagtanong, ano ang sagot? Pagkatapos ay itinuro ni Jijiruo ang kanyang dibdib. Hong Dali, ano ang ibig sabihin nito? Naunawaan kaagad ni Ling Yi sa gilid at bumulong, pumili ng C. Oh, walang pakialam si Hong Dali sa nangyayari at pinili na lang niya si C. Pagkatapos ay iniunat ni Jijiruo ang dalawang daliri, at itinuro ang isa pang babae sa klase para sa pangalawang tanong, si Ling Yi, pumili. Hindi nagtagal, natapos ang lahat ng multiple choice na tanong, at nakahinga ng maluwag si Hong Dali, sana makapasa ako. Tama. Ding-ling-ling. Hindi nagtagal, natapos ang pagsusulit, at ang lahat ng mga estudyante sa klase ay tumayo at naghiyawan, sa wakas natapos na ang pagsusulit. Holiday na, ha. Sa oras na ito, nagtanong si Hong Dali kay Ling Yi. Ling Yi, paano mo malalaman kung alin ang tinutukoy ni Jiruo? Mabangis na sumagot si Ling Yi, laki ng tasa. Ang mga lalaki sa klase ay nagpalabas ng mahabang, at ang mga mukha ng mga babae ay namula. Pero holiday iyon, at kailangan niyang lumabas para magdiwang pagkatapos ng lahat. Tumawa ng malakas si Hong Dali, hindi alintana ang nahihiyang hitsura ng batang babae sa tabi niya, at malakas na sinabi, bakasyon sa tag-init. Mga kapatid, isasama kayo ni Kuya Dali upang maglaro. Sino ang pupunta? Mag-sign up ka agad. Aalis ako, pupunta ako.
Lahat ng estudyante sa klase ay nagtaas ng kamay. Okay, fair na. Hahaha. Pinitik ni Hongdali ang kanyang mga daliri, sa labas ng bundok Tianjing, maglakad tayo. Agad na lumabas ang lahat. Naghihintay na si Tang Moxon sa labas ng pinto at binati si Hongdali nang makita siya nito. Ngumiti at sinabing, Dali, kumusta ka sa pagsusulit? Hongdali, walang problema, lahat ng sukat ng tasa ay tama. Napahiya na naman ang mga babae. Sinipa ni Tang Moxon si Hongdali sa instep. Malazwa. Masakit, masakit. Tumalon si Hongdali, nagsisinungaling ako, sinagot ko ang lahat ng multiple choice na tanong. Huwag na nating pag-usapan ito, bilis, bilis, sa labas ng bundok Tianjing, nakatanggap lang ako ng text message mula sa tiyuhin ng hepe. Naihatid na ang mekanikal na banal na damit. Tianjing City, Southern Urban Area, sa lihim na villa ng pamilya Chen. Sa pamamagitan ng nakakagulat na styling ng makeup artist, ganap na binago ni Sir Aishe Kazuma ang kanyang hitsura. Sa oras na ito, isa na siyang binata na mukhang nasa edad 40 na. Siya ay may malinis na ahit na baba, kalbo ang ulo, at maliit ngunit napakagwapong mga mata. Diyos! Hindi kalabisan na sabihin na maliban kung talagang alam mo na siya si Kazuma Shiraishi, hindi mo siya makikilala kahit na nakatayo ka sa tapat niya. Master Chen, kumusta ka sa sinabi ko sa iyo? Sa oras na ito, si Shiraishi at Ma ay nakaupo sa sofa, naghahanap ng impormasyon na may kaugnayan sa ganitong uri ng laro. Ang mga pangalan ng dalawang laro na orihinal na kinakatawan ni Wubunguang ay tinawag na Spirit Sword at Dragon Domain. Pareho silang malalaking produksyon ng mga Korean game company. Puro laro sila. Ang mga eksena ay napakaganda at ang mga magic effect ay napakarilag. Ang nilalaman ng laro ay magkakaiba din. Mula sa puntong ito, maganda pa rin ang paningin ni Wu Benguang. Mr. Hui Shi, ang mga kaayusan ay ginawa na. Magalang na sinabi ni Chen Yujin, ang aming mga tao ay nag-apply upang irehistro ang dalawang kumpanya ng Shell upang itago ang kanilang pagkakakilanlan mula sa iba. Naniniwala ako na walang sinumang nag-iimbestiga ang makakahanap sa amin. Mabuti naman. Tumango si Sir Aishe Kazuma at sinabing, hindi natin sila dapat bigyan ng pagkakataon na salakayin ako. Paano na ang development ng laro ngayon? Chen Yujin Xuan. Sinabi ni Shu, na kumpleto ng kumpanya ang panloob na pagsubok, at walang mga problema. Gayunpaman, maraming mga bihasang tao, at walang garantiya kung sino ang makakahanap ng anumang mga bug. Sa makatuwid, ang mungkahi ng kumpanya ay magsagawa ng isang pampublikong beta test sa loob ng halos kalahating buwan. Kung walang mga problema, ito ay opisyal na ilalabas. Okay, naiintindihan ko. Nag-isip sandali si Chen Yujin at nagtanong, ngunit, Mr. Shi, paano natin makakamit ang pinakamahusay na publisidad? Humigop ng tsaa si Bai Shi Hema at nakangiting sinabi. Pagdating sa promosyon, isipin natin. Kung ikaw ay isang manlalaro, kapag nakakita ka ng isang produkto ng laro sa internet, bakit mo ito dina-download? Laro. Kaya, agad mong hilingin sa kumpanya na magsulat ng isang kumpletong pagpapakilala sa laro. Ang mas detalyado ay mas mahusay. Sa karagdagan, hindi natin dapat baliwalain ang panimulang pahina ng produkto ng laro kapag gumawa tayo ng dalawang pinakamagagandang at mapagbigay na website. Dito nakukuha ng mga manlalaro ang kanilang unang impresyon sa laro, at kapag may player na pumasok sa Curiosity Point, wala pang isang minuto para ipakilala ang laro at hayaan ang manlalaro na magdesisyon kung susubukan ito. Ang dahilan kung bakit siya nagsasalita ng labis ay ang Sir Aishe at Kazuma ay nagbibigay din ng ilang mga payo tungkol sa pera at ginto. Kaya natural na kailangang manatiling nagpapasalamat si Chen Yujin, naiintindihan ko, salamat Mr. Shi para sa iyong paggabay. Bueno, bilang karagdagan, upang makagawa ng isang magandang video, ito ay dapat na totoo at hindi kailangang pinalaki. Nagpatuloy si Sir Aishe Kazuma, ang mga video ay pangunahing ginagamit upang ipakita ang kapanapanabik na nilalaman ng laro at malinaw na sabihin sa mga manlalaro kung gaano sila kasaya sa larong ito. Kailangan nating i-market ang laro ng tapat at huwag hayaang mabaigo ang mga inaasahan ng mga manlalaro sa laro. Sabi niya dito, nagtanong ulit siya, by the way, nabilang mo na ba ang user group na pinabilang sa iyo? Ito ay binilang. Naglabas si Chen Yujin ng isang maliit na notebook, sa kasalukuyan, sa panig ng computer, ang mga lalaking may apelyidong manlalaro ay nagkakaloob ng 87.6%, ang mga babaeng manlalaro ay nagkakaloob ng 12.4%, at ang mga manlalaro na talagang handang magbayad ay higit sa lahat sa mga lalaki na manlalaro, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 38.9% ng kabuuang bilang ng mga manlalaro. Sa madaling salita, ang grupong ito ng mga tao ay handang gumastos lamang ng mga puntos sa panahon ng paglalaro. Well, tumango si Sir Aishe Kazuma at nagtanong, ano ang komposisyon ng edad? Ang mga lalaking user ay higit sa lahat ay nasa pagitan ng 18 at 35 taong gulang. Ang mga babaeng gumagamit ng apelyido ay mas bata kaysa sa grupong ito, mga 22 taong gulang. Sinabi ni Chen Yujin, Mr. Shi, imposible para sa isang laro na matugunan ang mga kagustuhan ng lahat ng mga manlalaro. Ano sa palagay mo ang aming dalawang laro? Aling grupo ng mga manlalaro ang angkop para sa
Ang aming laro ay mas angkop para sa mga lalaking manlalaro sa pagitan ng edad na 19 at 32. Maaaring may ilang mga babaeng manlalaro, ngunit tiyak na hindi marami. Hinawakan ni Sir Aishe Kazuma ang kanyang baba. Dahan-dahan niyang sinabi, dapat mong ituon ang iyong publisidad pangunahin sa mga lalaking manlalaro. Dapat mayroong isang plataporma para sa mga manlalarong ito na makipag-usap sa isa't isa, at ang publisidad ay magiging mas maginhawa. Okay, Mr. Shi, ang kasalukuyang pinakamalaking manlalaro sa Changguo Game Station ay masayang laruin. Okay. Nag-isip sandali sina Sir Aishi at Ma, at pagkatapos ay sinabing magsimulang mag-promote. Hanapin ang dalawang site na ito para mag-advertise, at hilingin na ilagay ang mga ad sa pinakakapansin-pansing posisyon. Bilang karagdagan, ilang iba pang komunidad ng website, o isang partikular na website ng video. Kahit na ito ay isang chat group lamang, ito ay isang pagkakataon na hindi namin maaaring pabayaan. Gayun din, bilang karagdagan sa paghahanap ng mga angkop na channel para sa pag-promote ng mga produkto ng laro, maaari rin kaming gumamit ng ilang mga platform ng laro at website sa industriya upang i-promote ang mga produkto ng laro. Alam mo, karamihan sa mga manlalaro ay pangunahing nakakakuha ng mga balita tungkol sa mga bagong laro mula sa mga social networking site o mga online forum. Ang isa ay mula sa mga Rango. Kung maaari, hindi mo sila makaligtaan. Maaari ka ring makahanap ng mga angkop na tao sa mainland at hilingin sa kanila na tulungan kaming i-promote ito. Agad namang pumayag si Chen Eugene. Mengzin Network Company. Mr. Liu, kamakailan isang kumpanya na tinatawag na Phaeton Network ay gustong maglagay ng advertisement ng laro sa aming Dragon Language Continent homepage. Ang pangalan ng larong iyon ay Spirit Sword. Ang sekretarya ay tumayo sa likod ni Liu Mengzin at Bam Ulong, ang presyo na inaalok nila ay 5 milyon para sa isang buwan. Hindi. Ang walang kapantay na gwapo at hindi mapigilan na si Liu Mengzin, Young Master Liu, ay umiling at mahinahong sinabi, kami ay magkaaway sa parehong industriya. Siyempre hindi mo magagawa ito. Ngunit huwag direktang tumanggi. Mangyaring magsalita ng magalang. Okay, naiintindihan ko. Pupunta ako kaagad. Espada ng Espiritu. Pagkaalis ng sekretarya, Bam Ulong si Liu Mengzin, ang 5 milyon para sa advertising ay isang malaking bagay. Well, sa palagay ko ay hindi dapat masama ang bayad sa ahensya para sa larong ito, ngunit kailangan kong imbestigahan ito. Sa pag-iisip nito, si Liu Mengzin pagkatapos ay binati niya, halika rito, tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Manager Wu mula sa Marketing Department. Hindi nagtagal, si Manager Wu mula sa Marketing Department ay maingat na pumasok sa opisina ni Liu Mengzin at nagtanong, Master Liu, hinahanap mo ba ako? Oo. Ang isang laro na tinatawag na Spirit Sword ay lumitaw kamakailan sa merkado. Mangyaring kumuha ng isang tao upang mag-imbestiga at bigyan ako ng isang ulat. Sige, pupunta ako dyan. Sa loob ng 2 oras. Tumingin si Liu Mengzin sa ulat ng maagang imbestigasyon sa kanyang kamay, kumunat ang noo, at Bam Ulong, background ng kwento ng laro, 8 puntos. Kapaligiran ng eksena, 9 na puntos. Pagmomodelo ng karakter, 9 na puntos. Hitsura ng uri ng kagamitan, 9 na puntos. Pangalan ng laro, 8 puntos. Fluency, 8 puntos. Pangkalahatang rating, 8.57. Tila ang larong ito ay magkakaroon ng malaking epekto. Ang larong ito ay may pinakamalakas na epekto. Ang larong ito ay may pinakamalakas na epekto. Ang Tower Alliance na binuo ay tiyak na lubos na masusupol. Saglit siyang nag-isip, kinuha ang kanyang cellphone, hinanap ang numero ng telepono ni Hong Dali, at agad itong idinial. Sa katunayan, bilang kasalukuyang henerasyong henyo ng pamilya Liu, si Liu Mengzin ay napakalakas pa rin. Gayunpaman, sa katalinuhan ni Hong Dali sa kanyang harapan, at ang Dreamblade Tower Alliance ay ganap na nilikha ni Hong Dali, natural na kailangang tanungin ni Liu Mengzin ang mga iniisip ni Hong Dali. Ngunit sinabing tapos na ang huling pagsusulit ni Hong Dali at pinangunahan niya ang isang grupo ng mga kaklase sa labas ng bundok Tianjing. Ang mga kaklase ni Hong Dali ay pawang mayaman o marangal, at napakaraming mag-agarang sasakyan ang naakit sa daan. Ang daming nakatingin sa akin. Itinuro ng mga tao sa kalsada nang makita nila ito, tingnan mo, ito ang motorcade ni Master Dali. Maluhu, astig. Maraming mga batang babae ang sumigaw, Master Dali, mahal kita. Hong Dali, ano ang tawag sa kanila? Tang Moxon, isang grupo ng mga babaeng sumasamba sa ginto, huwag pansinin sila. Hong Dali, oh, okay. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa labas ng bundok Tianjing. Pagdating niya, nakita ni Hong Dali ang isang matandang kakilala. Nakasuot ng sunglass ang lalaki at sinundan ng 2 mabibigat na truck. Siya ang pinuno ng pangkat ng seguridad ni Lin Chuyin, si Mu Huihuige. Nagmamadaling lumapit si Hong Dali para kumustahin, oh, tagal na nating hindi nagkikita, kapatid, ang cool mo pa rin. Haha, paano si Master Dali? Sa sandaling lumingon si Mo at nakita si Hong Dali, lumapit siya sa kanya at sinabing, Master Dali, ikaw ay dinala ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ito ang unang batch ng mass-produce na mekanikal na mga banal na damit. May kabuuang 30 set.
Ang Tianying Automobile Company ay nagpapabilis pa rin ng produksyon. Dahil sa pagbabago ng modelo, ang mga panloob na detalye ay kailangang ganap na muling idisenyo. 10 lamang ang mga ito, ngunit ang mga ito ay naging napakaganda. Nagulat si Hong Dali, at pagkatapos ay itinuro ang malapit na bodega. Salamat, Tio Chief, sa pagdala ng lahat ng sasakyan. Eto, susubukan ko, hehe. Sa mga oras na ito, natigilan ang mga nakapaligid na estudyante nang marinig nila na ang sasakyan ay naglalaman ng mechanical holy clothes. Narinig na ng mga kaklase ni Hong Dali ang santo ng Diyosa. Ngunit hindi nila inaasahan na gagawin talaga ni Hong Dali itong mekanikal na banal na kasuotan at ito ay ginawa ng maramihan. Kuya Dali, sabihin sa amin na subukan din ito. Tiningnan ni Ling Yi ang kahon na naglalaman ng mga mekanikal na banal na damit, at ang kanyang bibig ay halos tumutulo, ang bagay na ito ay napakalakas sa unang tingin. Pakisuot ito. Du Zinzan, Brother Dali, pakiusap na isuot din namin ito. Maaari bang lumipad ang bagay na ito? Tumingin si Hong Dali sa kanyang nagnanais na mga kaklase at sumangot, bueno, ganito, bawat isa sa atin ay may isang suit. Sige at maglaro, tandaan na huwag tumakbo ng masyadong malayo, lahat ito ay high-tech. Habang nagsasalita siya, tumingin si Hong Dali kay mo at lumingon, Brother Weiwei, bumalik ka at tulungan mo ako at si Uncle Chief na makakuha ng isa pang 30 o 40 set. Ang ganitong uri ng mekanikal na banal na damit ay nagkakahalaga ng 3 milyong piraso. Ibinigay mo talaga itong 30 set sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig. Gusto mo pa ba pagkatapos nito? Tumingin si Mo Hui sa likod at galit na sinabi, Master Dali, ang mga bagay na ito ay mga kayamanan. Sapat na para sa iyo na hilingin sa iyong mga kaklase na isuot ang mga ito. Plano mo bang ibigay ang mga ito ng direkta? Sa katunayan, hindi ito ang pangunahing bagay. Ang pangunahing bagay ay lumingon si Mo Hui na may hitsura ng hinaing sa kanyang mukha. Hindi man lang ako nakarating. Okay. Napakamot ng buhok si Hong Dali, kung gayon, pahiram muna tayo ng damit sa kanila. Binati ni Hong Dali ang kanyang mga kaklase, lahat ay nagsusuot ng isa para laruin. Pupunta ako sa bodega para kunin muna ang mga sasakyang ito. Habang sinasabi niya ito, inutusan ni Hong Dali ang heavy-duty na tsuper ng truck na nagkarga ng 10 sample na sasakyan, sa ganitong paraan, mag-ingat. Ang lahat ng mga kotseng ito ay magaganda, at sila ang magiging mga sasakyan ko mula ngayon. Nang pumasok si Hong Dali sa bodega kasama ang mabigat na tsuper ng truck, inilipat ng malaking grupo ng mga tao ang mga sample na truck ng gulansiyo pababa. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ng mga porter ang pagbabawas ng gulansiyo at lumabas sa pintuan ng bodega, na sinundan ng isang boom. Sarado ang pinto ng bodega. Pumasok si Hong Dali sa bodega upang makipaglaro kay Gulansiyo, habang ang isang grupo ng kanyang mga kaklase ay nagsaya at sinubukan ang mga mekanikal na banal na damit na iyon. Kung hindi, ang mga ito ay tinatawag na mga banal na damit. Kapag dumating ang mga bagay na ito ay talagang katulad ng mga banal na damit sa Saint Seiya. Lahat sila ay nakaimpake sa malalaking titanium alloy box. Kapag pinindot mo ang switch, mayroong lahat ng uri ng mga bagay sa loob. Ang mga banal na damit, ang 12 zodiac sign, ang 12 konstelasyon, ang Pegasus, ang Berdeng Dragon, ang Puting Ibon, ang Diwata, at iba pa. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang bawat piraso ng banal na damit ay naglalabas ng liwanag na nakakabulag sa mata ng tao. Nagtawanan at nagbibiruan ang mga estudyante tungkol sa pagpili ng mga banal na damit na isusuot. Wala silang pakialam sa mga partikular na zodiac sign. Isusuot nila ang mga ito kung may nakita silang angkop. Maingat na pinili ni Tang Moxon, at sa wakas ay pinili ang mekanikal na banal na damit ni Andromeda, na nagpapahayag ng kanyang malaking kasiyahan. Napakaganda na niya, ngunit ngayong suot na niya ang mekanikal na banal na damit ni Andromeda, lalo siyang naging banal. Maraming kaklase sa klase ang bumulalas, wow, si Master Dali ay magpapakasal sa isang diwata. Oo, napakaganda ni Zinkson. Naiinggit ako, ngunit hindi ako nangangahas na mapot. Bakit hindi ako makahanap ng napakagandang mapapangasawa? Agad na namula ang mukha ni Tang Moxon, at mabangis niyang sinabi, ano ang ginagawa mo? Halika, itigil mo ang pagmuya ng iyong dila. Agad namang naghiwa-hiwalay ang lahat. Nang tumakbo ang lahat para maglaro ng kani-kanilang mga gamit, namula si Tang Moxon at walang malay na sumulyap sa bodega kung nasaan si Hong Dali. Nakakairite talaga itong si Hong Dali. Ayaw niya sa iba. Hindi ba nag-e-exist ang salitang girl sa kanyang thinking circuit? Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, kailangan mong talunin siya. Sobrang nakakadiri. Bilang resulta, si Tang Moxon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot, at pagkatapos ay tumunog ang kanyang cellphone. Kabanata 385, ang Alibughang Dragon. Master Liu, hinahanap mo ba ako? Nang makita ang pangalang nakadisplay sa screen ng telepono, nagtanong si Tang Moxon, ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ni Master Dali? Naka-off ang telepono. Sa tingin ko ikaw at siya ang dapat magkasama. Tanungin lang kita tungkol sa laro. Mababa at magnetic ang boses ni Liu Mengzin. Siyempre, nagkusa si Tang Moxon na huwag pansinin ito.
Katanggap-tanggap pa rin daw siya bilang fiancé ni Hong Dali, kaya natural na pinili niya ang apelyido. Hindi pinapansin ng lahat ng iba pang lalaki. Mula sa puntong ito, si Tang Moxon ay talagang isang mabuting babae na maaaring magtrabaho sa bulwagan at sa kusina hindi bababa sa hindi siya isang nymphomaniac. Pumunta si Dali sa bodega para kurutin ang sasakyan. Hintayin mo akong magtanong. Bamulong si Tang Moxon, hintayin mo ako saglit. Ibinaba niya ang telepono, tumakbo para hanapin si Hong Dali, at kumatok sa pinto. Dali, hinahanap ka ni Master Liu Mengzin para tanungin ka tungkol sa laro. Di nagtagal, ang boses ni Hong Dali ay nagmula sa loob, sabihin sa kanya na alamin ito, abala ako. Okay, sabi ni Tang Moxon. Bumalik si Liu Mengzin, Master Liu, sinabi ni Dali na abala siya, baka binago ang kotse. Kung gusto mong sabihin sa akin ng maaga, sasabihin ko sa kanya kapag lumabas siya. Okay lang yan. Napaisip si Liu Mengzin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa nakalipas na 2 araw, nagkaroon ng laro na tinatawag na Spirit Sword. Napakataas ng kalidad sa lahat ng aspeto. Inaasahang magkakaroon ito ng malaking epekto sa ating Dreamblade Alliance, kaya gusto kong tanungin si Master Dali kung mayroon siyang magandang payo. Ha? Nagulat si Tang Moxon. Well, ang mga review ay talagang mahusay. Kaya ngayon kailangan kong tanungin si Master Dali upang makita kung mayroon siyang anumang mga opinyon. Okay, then I understand. Sasabihin ko sa kanya kapag lumabas na si Dali. Okay, sabihin mo sa akin kung may balita ka. Okay, sa bodega. Tiningnan ni Hong Dali ang 10 sample na Gulancio unit sa harap niya at huminga ng malalim. Ang lahat ng ito ay mabubuting bagay. Mayroong daan-daang libo sa kanila. Ang susi ay ang dami ay maliit. Sa kasalukuyan, ang Tianjin Automobile Company ay nakagawa lang ng 10 unit sa pagmamadali. Maaari bang i-disassemble at pagsamahin ang mga ito? Ngunit bilang isang perpektong aktivista, kung hihilingin mo kay Hong Dali na huwag masira ang kombinasyon. Iyan ay halos tulad ng pagpatay sa kanya, kaya dapat itong buwagin o buwagin. Pakiramdam ko, ang 10 kotse na ito ay dapat na ma-disassemble sa ilang kasiya siyang perpektong bahagi, hehe. Iniangat ang system menu sa kanyang isip, pinili ni Hong Dali ang kasanayan. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang kamay sa isang prototype na Gulancio. Umubo, sinabi, mabulok. Sa isang sandali, ang Gulancio na pinipindot ni Hong Dali ay nahati sa mga bahagi, at kabilang sa mga bahaging ito. Pagkatapos ay lumitaw ang isa sa mga perpektong bahagi. Haha, ang isang ito ay mabuti. Ang isang ito ay mabuti, sabi ni Hong Dali na may nakangisi ng ngiti. Well, ang mga gulong ay dapat na malakas, hindi masama. Ipagpatuloy ang pagdecompose sa pangalawang kotse. Bang! Isa pang perpektong klase na bahagi, perfect grade na salamin, na may pinahusay na mga function, malakas at anti-fog. Maaari nitong labanan ang karamihan sa mga pisikal na pag-atake at hindi magbubunga ng fog dahil sa mga pagbabago sa temperatura. Damn it, bulletproof glass. Ito ang magiging mobile fortress natin mula ngayon. Isang ordinaryong presidential car o isang bagay ang may ganitong epekto. Wow, mas ligtas sa pagkakataong ito. Magpatuloy. Pa. Isa pang perpektong antas na bahagi, perfect level na shell ng kotse, pinahusay na mga pag-andar, hindi tinatagusan ng tubig, lumalaban sa presyon, malakas, pinahusay na karagdagang mga pag-andar, perpektong antas ng hitsura. Ang hitsura ng kotse na ito ay napaka-perpekto, bawat isa lahat ng nakakita nito ay nagsabi ng gayon. Gustong-gusto ko ito, ipagpatuloy ito. Pa. Sa pagkakataong ito ay maganda rin, perpektong antas ng baterya, pinahusay na mga pag-andar, ang kapasidad ng pag-iimbak ng kuryente ay tumaas ng 500%, ang pagkonsumo ng kuryente ay nabawasan ng 30%, ang bilis ng pag-charge ay tumaas ng 100%. Ito ay mabuti, ito ang epekto na gusto natin. Ang enerhiya ay isang malaking isyu, ang ating Gulancio ay gumagamit ng langis, gas at kuryente. Di nagtagal, lahat ng 10 sample type na Gulancio ay na-disassemble, at ang mga bahagi ay inilagay sa lupa sa iba't ibang laki. Pagkatapos ay naging nalulumbay si Hong Dali. Nakaupo sa lupa na nakakunot ang noo, pinunasan ni Hong Dali ang kanyang mukha. Napakasakit daw. Napakaganda ng mga bahaging na-disassemble sa pagkakataong ito, lalo na ang dark blue na shell ng kotse. Not to mention the super pressure resistance, even the imperfections in the appearance are completely eliminated because they are perfect parts. Kumpleto. Hindi pagmamalabos na sabihin na kahit gaano kakapili, hindi ka makakahanap ng anumang pagkakamali sa hitsura na ito. Ngunit ang problema ay ang mga bahagi ng kotse na ito ay hindi kapareho ng mga maliliit na bagay tulad ng mga mobile phone. Ang isang perpektong mobile phone ay nangangailangan lamang ng humigit kumulang 5, 6 o 7 mga mobile phone upang i-disassemble at tipunin sa isa, ngunit pagdating sa isang kotse, ang numerong ito ay ganap na hindi sapat kapag ang mga mobile phone ay na-disassemble, sila ay ginagamit upang i-disassemble ang 100 mga unit sa isang pagkakataon, ngunit ngayon ang numerong ito ay ganap na hindi sapat. Mayroon lamang 10 Gulancio na kotse sa kabuuan, at mayroon ding magkakapatong na bahagi. Kaya't ang kotse sa harap ng Hong Dali sa oras na ito ay isang tunay na larwang kotse,
o isang modelong kotse, isang kotse na may lamang shell at kotse. Isang kotse na may maliliit na bahagi gaya ng mga ilaw, salamin, gulong, at iba pa. At ang mga pangunahing tulad ng manibela, makina, nabigasyon, at iba pa. Hindi sapat ang dami. Parang sumakit ang mga bola ko. Napaluha si Hong Dali. Buong mukha. Kung saan, lahat ng iba ay madaling sabihin. Ang susi ay ang makina. Ang bagay na ito ay ang pinakamahalagang bagay sa isang kotse. Kung walang makina, maitataboy lang ang sasakyan. Gayunpaman, hindi ito maaaring palitan ng ibang mga kotse. Ang kanyang sariling sasakyan ng mga makina ng Winged Angels at ang 4 na Praying Angels ay hindi tugma dito. Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ito. Kung maaari, talagang umaasa si Hong Dali na lansagin ang 10,000 sa kanila ng sabay-sabay. Ngunit ngayon ay wala pang 10,000 unit, kaya ang Hong Dali ay maaari lamang sumuko at maghintay para sa susunod na batch. Sa oras na ito, natauhan din siya hindi lamang ang mga sasakyang ito ay hindi gumagana, ngunit ang mga banal na damit sa labas ay tila hindi rin masisira. Iyon ay isang piraso ng bawat modelo, 30 ganap na naiibang mekanikal na banal na damit. Parang kotse lang. Hindi mo ba masasabi na dadalhin mo ang bawat kotse, gaya ng Jetta, Alto, Audi, at Mercedes-Benz, at isa-isang i-decompose ang mga ito upang lumikha ng 4-dimensional na hitsura? Kaya sa pagkakataong ito ay talagang nanlumo ako at hindi ko maipaliwanag. Paglabas ni Hong Dali sa pintuan ng bodega, sumigaw siya, "Brother Hyoto. Bumalik ka at sabihin sa tiyuhin, tataas ang produksyon ni Gulanxiu. Gusto ko ng parehong mekanikal na banal na damit." Ang parehong. Tumingin sa likod si Mo at labis na nanlumo, "Natatakot kami na hindi ka masiyahan kung pareho tayong lahat, kaya binigyan ka namin ng napakaraming mapagpipilian. Alin sa tingin mo ang mas mabuti?" Tumingin si Hong Dali sa paligid at nalaman. Hiniling niya sa kanyang mga kaklase na subukan ang mga ito noon, at napaka-intuitive na malaman kung alin ang nagustuhan nila at alin ang hindi nila gusto. Ito ang mekanikal na banal na damit ni Draco, tayo ba ay mga inapo ng dragon? Pagkatapos magsalita, tumingin muli si Hong Dali kay Tang Moxon, "Oo. Ang galing ng Andromeda ay maganda, narito ang ilan pa." "Okay, naiintindihan ko." Nagkibit balikat si Mu Huihui, "Pagkatapos ay babalik ako at mag-a-apply sa chief para sa mass production." Pagkatapos ay sinabi ni Mu Huihui. Bumulong siya, ang inapo ng dragon. Ang alibughang dragon. Habang sinasabi niya ito, biglang tumunog ang isang grupo ng mga tao sa di kalayuan, at isang batang boses ang nagsabi, "Hindi man lang kami nakilahok sa labanan ng siglo, hinihintay ko pa rin ang isang iyon, bakit sumugod si Wu Benguang sa kalye?" Sayang. Ang isa pang matandang boses ay nagsabi, "Ikaw bata, huwag kang pumunta sa ibang lugar, si Master Dali ay masyadong abala ngayon. Halika, bakit hindi ka magpatuloy at gumawa ng gulo?" Ang pangatlong tao ay nagsabi, "Mr. Mu, Master Wang, maaari na lang nating i-film ang laban ng Saint Seiya dito." Habang nagsasalita siya, lumabas ang malaking grupo ng mga tao mula sa kanto. Natuwa si Hong Dali nang makita niya ito, sina Mu Zixao, Lao Wangtu, Lin Hao at iba pang miyembro ng cast ng Saint of the Goddess. Si Mu Zixao ay nagsasalita. Nang makita niya si Hong Dali, nagulat siya saglit. Pagkatapos ay kumusta siya, at ang lahat ng mga tao ay naghiyawan at pinalibutan siya. Hinawakan ni Mu Zixao ang braso ni Hong Dali at sinabing, "Ha, Dali, sa wakas ay makita mo na. Ikaw ay gumawa ng mahusay na trabaho sa labanan ng siglo, na matalo ang maliliit na diablo na iyon nang walang anumang pagkakataong lumaban. Si Lao Boss Wang ay ang manlalaro na lumaban sa mga maliliit na demonyo noon." Bagamat tinuruan niya si Mu Zixao na huwag magulo, ngayong nakita ko si Hong Dali dito, nasa mabuting kalagayan ako. Tumawa siya at sinabing, "Young Master Dali, maganda ang ginawa mo. Ang pinakamalaking hiling ko para sa isang matandang lalaki ay pahirapan ng gusto ang maliliit na demonyong iyon. Noong nakikipaglaban kami sa mga Hapon, hindi ko ginawa. Hindi ko inaasahan na tutulungan ako ni Master Dali na maisakatuparan ang hiling na ito, haha." Namula si Hong Dali sa sinabi ni Old Wangto, "Haha, not bad." Sa oras na ito, si Lin Hao, na may malalaki at maliliit na bulsa sa kanyang damit, ay naglalakad sa paligid ni Ling Yi at sa kanyang mga kaklase, nagsasabing, "Young Master, ang mga taong ito ay mga kaklase mo." Oo. Anong meron?" Tumingin sa kanya si Hong Dali ng kakaiba at nagtanong, "Nga pala, kamusta ang paggawa ng pelikula ng Saint of the Goddess? Naging abala ako dito at doon at wala akong masyadong oras." Tinanong. Sa pagsasalita tungkol sa pelikula, sinabi ni Lin Hao kay, "Young Master, napakaganda ng progreso ngayon. Gamit ang virtual reality projection technology, magagawa natin ito ng napakabilis. Ngayon ang malaking bahagi ay halos tapos na. Hindi pa ako nakahanap ng tamang tao para kunan ang ilan sa mas malalaking eksena." Tumingin siya sa mga kaklase ni Hong Dali at dinilaan ang kanyang dila, "Young Master, bakit hindi mo ako ipahiram sa mga taong ito? Kung tungkol sa mga banal na damit, gawin natin ang isang santukan eksena. Kapag naproseso na, ang epekto ay magiging talagang kamangha-mangha. Talaga.
Ibinenta ni Hong Dali ang mga estudyanteng ito nang hindi man lang nag-iisip, okay. Kaka-release lang namin. May sapat na oras sa bakasyon sa tag-araw. Magagamit mo ito ayon sa gusto mo, Direktor Lin. Wala akong anumang pagtutol. Ano ang iyong opinyon? Hindi mo kailangang umakyat sa stage. Ngunit kung tutusin, ang paggawa ng mga pelikula ay isang bihirang bagay. Nang marinig ni Ling Yi at ng iba pa na maaari silang gumawa ng pelikula, agad silang naging masigla. Nagsimula na silang lahat mag-pose. Nagtanong din si Ling Yi, Direktor Lin, tingnan mo ako. Paano ang hitsura na ito? Kwalipikado ka bang maging isang malaking bituin? Kung hindi, maaari kang maging isang maliit na bituin. Ngumiti si Lin Hao at tumango, hindi masama, walang problema sa pagiging extra. Tumawa si Du Xinzhen, haha, Ling Yi, mukhang ipinanganak kang may kaunting player na mukha. Namula ang matandang mukha ni Ling Yi, ang isang maliit na manlalaro ay isang maliit na manlalaro. Ilang malalaking bituin ang nagsimula bilang mga maliliit na manlalaro. Talagang walang problema. Sa panahon ngayon, maraming artista dito ngayon, nasa atin na ang mga banal na damit. Ang lugar na ito ay isang tagong lugar sa labas ng City Wall ng New Lansiang Academy. Walang tao sa paligid. Ang crew ay handa na upang simulan ang paggawa ng pelikula. Tanong ni Hong Dali, Director Lin, kumusta ang plot ng eksenang kukunan mo ngayon? May problema ba? Natikman na ni Lin Hao ang mga benepisyo ng nakaraang paggawa ng pelikula ng The Heaven and the Dragon Sword, at ngayon ay nagtanong si Hong Dali, natural na hindi palalampasan ni Lin Hao ang pagkakataong ito at nagmamadaling sumagot, Young Master, ang talata ngayon ay ang background na introduction ng opening. Sa madaling salita, ito ay isang malaking grupo ng mga tao na nang-aagaw ng mga mapagkukunan, pagkain, at iba pa. Dito, halos handa na ang lahat. Itinuro ni Lin Hao ang higit sa 100 tunay na extra na sumusunod sa hindi kalayuan, pati na rin ang mga cart na humahatak ng props, yung mga taong iyon ang mga extra na dumating para kunan ito, kumbaga. Artista. Sa katunayan, orihinal na binalak na nasa bundok, ngunit dahil sa mga paghihigpit sa lupain, walang tao sa open space, kaya naisip kong pumunta dito, hindi ko inaasahan na kukunan ito dito, ngunit hindi ko inaasahan na pumunta dito, ngunit hindi ko inaasahan ito. Maaari mo ba akong bigyan ng payo? Ang balangkas ng Saint of the Goddess ay napakasimple at direkta. Si Hong Dali ay nagsasalita tungkol sa isang malayong hinaharap na mundo kung saan karamihan sa mundo ay nawasak dahil sa pagsabog ng mga bombang nuclear. Ang mga mapagkukunan ay lubhang mahirap makuha. Mayroon lamang ang banal na lupain at ang Celestial City. Ito ang huling paraiso para sa sangkatauhan. Ang mabait na Diyosa na nagkatawang tao bilang ang mythical beast na si Suzaku ay dumating upang manalangin para sa pagbubukas ng banal na lungsod. Hayaang magkaroon ng kanlungan ang mga tao. Bilang isang resulta, siya ay nasugatan ng isang palaso, at pagkatapos ay ang 5 Saint Seiya ay nagsimula ng isang labanan upang makapasok sa Zodiac upang buhayin ang Diyosa. Ang plot sa pagkakataong ito ay mas simple at mas magaspang kaysa sa The Heaven and the Dragon Slayer, at ang pangunahing atraksyon ay ang lahat ng fighting scenes. Walang masyadong bagay na kailangang baguhin sa plot. Ngunit ang problema ay, si Hong Dali ay isang aliberga. Lalo na sa panahon ngayon, dahil sa upgrade ng system, palaki ng palaki ang halaga ng nawawalang pera. Dati, bawat 100,000 yuan na ginastos ay binigyan ng attribute point. Si Hong Dali ay isang alibughang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang ang bawat 1,000,000 yuan ay ipinagpalit sa isang attribute point, nagsimulang gumastos si Hong Dali ng 10-10 milyon. Kaya't sa oras na ito, tiningnan ni Hong Dali ang daan-daang sumusuportang aktor, at ang una niyang sinabi ay, Director Lin, mayroon ka lang maliit na eksena sa isang 50 milyong pelikula. Tiningnan ni Lin Hao ang mga extra, napakaliit ba ng eksenang ito? Sino ang makakakita nito? Nagtatakang sinabi ni Hong Dali, aabutin ito ng hindi bababa sa ilang libong tao. Hindi ba't nasabi ko na 50 milyong tao lamang ito? Ito. Biglang nanlumo si Lin Hao, Young Master, hindi naman sa ayaw naming kumuha ng mas maraming tao. Ang problema ay kulang ang mga banal na damit at virtual node projection suit. Actually, hindi naman niya kasalanan eh. Madaling mahanap ang mga extra, ngunit ang problema ay mahirap makuha ang armor. Ayon kay Lin Hao, ang plot na ito ay gumagamit ng maliit na diskarte, na nakatuon lamang sa mga eksena ng daan-daang taong ito. Dahil sa laki ng screen, mukhang nakakaloka ang eksena. Ngunit ang problema ay hindi nasisiyahan si Hong Dali, baguhin, dapat itong baguhin. Kung ang mga props ay hindi sapat, mangyaring makipag-ugnay sa tagagawa upang gumawa ng higit pang mga set. Nagsusumikap din kami para sa mass production ng node projection suit. Paano ko haharapin ang ganoong kaliit na eksena? Talagang. Ang pattern ay kailangang malaki, naiintindihan mo ba? Bueno, pagkatapos marinig ang sinabi niya, hindi na natin ito muling kukunan. Maingat na sumigaw si Lin Hao sa venue, sinabi ng Young Master na huminto, huwag magmadaling kunan ang bahaging ito. Magpahinga na tayo. Hoy, ganito at ganoon, dalhin mo ang iyong dumi at payong. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, tila may magandang darating, kaya natural na gusto niya ng buong serbisyo.
Hindi nagtagal ay dinala ang mga dumi at payong, at hinayla ni Hong Dali si Tang Moxen para maupo at sinabing, ang bawat tao ay bibigyan muna ng gantimpala ng 2,000. Inilabas ng lalaking dogleg ang pera, at dinala ng babaeng dogleg ang counter ng pera, at nagsimula ang pabangpa. Isang pagkain na may kaunting pera, ginagantihan ako ng young master. Ang buong crew ay nagniningning saglit, at sinabi nilang lahat na ang young master ay ang Diyos ng kayamanan, at ito ay totoo. Sa oras na ito, nagsimulang magsalita muli si Hong Dali, ang pattern. Ang pattern ay dapat na malaki. Director Lin, hindi ko sinasabi sa iyo, hindi posible na maging napakakuripot sa paggawa ng isang pelikula. Ano ang aming layunin? Ito ay ang lumabas sa Asia at pumunta sa mundo. Ikaw ay isang taong gustong hamanin ang Hollywood. Tingnan mo, mayroon lamang 100 o higit pa ang mga tao dito. Paano mo makikita ang sapat? Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, pinunasan ni Lin Hao ang malamig na pawis sa kanyang noo at maingat na nagtanong. Young Master, hindi ba talaga pwede? Hindi na maliit ang sitwasyon natin. May daan-daang set ng mga banal na damit, lahat ay totoo. Ito ay higit sa imposible. Direktang hinampes ni Hong Dali ang mesa, niloloko mo ang isang bata. Ilang daang set lang. Paano kung kahit ilang libong set lang? Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, medyo hindi nasisiyahan si Lin Hao. Mayroon kang isang mahusay na paraan ng pagsasabi ng mga plot, ngunit paano ka magiging mas profesional kaysa sa akin pagdating sa paggawa ng mga pelikula? Ang paglalagay ng 100 o higit pang mga tao sa screen ay medyo nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang CG animation, hindi isang ordinaryong pelikula. Kapag ito ay inilagay sa malaking screen, kung ang daan-daang mga tao ay maaaring gawin ng maayos, ito ay magiging maganda. Nakuha ko. Siyempre, akala ko sa puso ko pero hindi ko masabi sa bibig ko. Maingat na sinabi ni Lin Hao, young master, hindi sa ayaw kong magbigay ng pera. Ang susi ay hindi ito kailangan. Isipin mo, napakalaki ng screen, kahit libu-libong tao ang kumukuha ng pelikula, hindi ito magiging sapat. Hindi pwedeng ilabas. Tanong ni Hong Dali, maliit ang screen. Lin Hao, hindi ba pwedeng ibaba? Tapos na. Agad na lumuhad ang lahat sa paligid niya. Galit na sinabi ni Lin Hao, young master, gusto mong magtayo ng bagong sinehan para lang mapanood ang ganoong eksena. Ang mga nakarinig ng alibughang mga tao ay hindi pa nakarinig ng gayong aliberga. Kung plano mong magtayo ng bagong sinehan para lang sa ganoong maikling pelikula, gaano kalaki ang screen? Oo. Tumango si Hong Dali, anyway, wala talagang sinehan dito sa science fiction city na ito. Mukhang kailangan talaga nating magtayo nito dito na tayo manunood ng mga pelikula mula ngayon. Pagkatapos, si Lin Hao ay pawis na pawis, kung gayon young master, gaano kalaki ang plano mong gawin itong sinehan? Ito. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kung gayon, huwag kang mag-alala tungkol dito. Anyway, tandaan, kailangan mong gumastos ng pera at basagin ito ng husto. Para sa pera, gawin ang eksena na kasing laki ng iyong makakaya. Pakibigay sa akin ang script ayon sa malaking eksena. Kung wala pang 1,000 katao sa isang labanan, huwag mong ipakita sa akin. Ang young master ay lalaban sa langit. Okay. Iiyak na sana si Lin Hao ngunit walang luha. Mukhang maraming eksena ang kailangang i-reshoot. Ngayong naayos na ang lahat, agad na bumati si Hong Dali, okay, everyone, please wait for 2 days. Hintayin mo pa maghanap tayo ng kukuhanan ng litrato. Umuwi na tayo at magpahinga muna. Okay. Pumayag naman agad ang mga estudyante. Naghihintay para sa lahat na nag-aatubili na tanggalin ang mekanikal na banal na damit at isuot ang mga ito. Si Mo, na kanina pa naghihintay sa isang tabi, ay lumingon at nagtanong ng mabuti, Master Dali, kung wala na akong gagawin, babalik muna ako. Kaya lang kung ang Tianlong Saint Cloth at ang Andromeda Saint Clothes ay ginawa ng maramihan, magiging handa sila sa loob ng 10 araw. Hindi ko lang alam kung anong uri ng ilan ang gusto mo. Gusto mo bang ma-impress ako? Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, 20 piraso para sa Tianlong at 60 piraso para sa Andromeda. Bilang karagdagan, 2,000 piraso ng ordinaryong pampublikong banal na damit ang mauuna. Ay! Magre-rebelde ka. Lumingon si Mo at halos mapaupo sa lupa, Master Dali, mangyaring huwag mo akong takutin. Ayos lang. Ibabalik ko sa punong tiyuhin kung hindi na kailangan. Ang public holy robe lang ang may itsura. Kukuhaan ko ng litrato. Para sa mga pelikula, nakangiting sabi ni Hong Dali, by the way, Kuya Huey, nasa summer vacation tayo. Dapat talaga ay gumagawa ako ng mga aktibidad dito sa Tianjing Mountain nitong 2 araw, nag-explore sa parke at nag-explore sa ilalim ng lupa. Okay, I'll try my best to apply. Sa daan pabalik. Si Tang Moxen at Hong Dali ay nakaupo sa kotse at nagtanong, Dali, wala ka bang pakialam sa laro? Oo, tumango si Hong Dali, nandyan si Lao Liu, dapat magaling siya, ikaw kung wala ka ng ibang gagawin, ikaw na ang bahala sa akin. Masyado akong naging abala nitong nakaraang 2 araw. Tingnan mo, nagawa na itong Gulan repair car. Kailangan kong pag-aralan ng modification ng running cart.
Ngayon, kailangan kong tapusin ang trabaho. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagdevelop, tama ba ang pag-iisip ni Dad? Nasaan ang holographic projection? Pangasiwaan lahat yan. Ba. Nagpout si Tang Moxon, ikaw lang ang kailangang pangasiwaan ang mga bagay na ito. Paano mo ako matutulungan sa pagsasaayos ng kotse, ang pangunahing papel ng cart, ang pangunahing papel ng holographic projection, at nasaan ang ama sa apartment ng pag-ibig? Hindi ko akalain na si Ate Kai ang mag-aayos nito doon. Ang mga banal ay mayroong Direktor Lin. Kung gusto mong maging tamad, sabihin mo lang. Kinamumuhian kita. Namula din si Hong Dali na kasing kapal ng City Wall. Haha. I decided on the big direction. The big direction, haha. Kung hindi ko to pag-uusapan, bukas dapat bukas ang park natin. Sasama ka ba? Nag-alala rin si Tang Moxon nang banggitin ni Hong Dali ang parke. Siya ay pumipintig, Dali, napagpasyahan mo na ba ang pangalan ng aming parke? At napakalayo nito sa lungsod. Paano makakarating ang sinuman? Anong kinalaman ko kung may dumating? Kakaibang tanong ni Hong Dali, hanggat masaya tayo, hindi ba nandyan si Ling Yi at ang iba pa? Anyway, kung gaano karaming tao ang gusto mo ay darating, at gagawin natin itong libre. Libre na naman, sabi ni Tang Moxon. Tinakpan niya ang kanyang mukha, ngunit dahil sa Battle of the Century, sa wakas ay nagsimulang kumita ng malaking kita ang istasyon ng Hong Dali. Kahit na hindi kumikita ang naturang parke, kayang-kaya pa rin ito ni Hong Dali at ituring na lang ito bilang kawanggawa. Ngunit sa pag-iisip sa ganoong paraan, natural na umaasa pa rin si Tang Moxon na tataas ang kasikatan, at bumulong-bulong, sana maging libre ito. Nakita ko na halos lahat ng uri ng entertainment facility doon. Sana may mga bata na gustong pumunta at maglaro. Oo, sabi ni Hong Dali, medyo inaantok, matutulog lang ako saglit, inaantok na ako. Nang makita si Hong Dali na natutulog na parang bata, humagalpak ng tawa si Tang Moxon. Siya ay lumabas at bamulong, ikaw, para kang bata, marunong kang maglaro sa isang araw. Tiningnan niya ito saglit, pagkatapos ay biglang lumingon at ngumiti kay Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, pagod na pagod si Dali, bakit hindi natin siya tulungan na alagaan ito? Okay, payag si Miss Zinkson. Chapter 387, Hot Popularity, 2,850 buwan ng tiket at mga update. Tianjin City, Southern Urban Area, sa loob ng lihim na villa ng pamilya Chen. Sure Aishi. At si Ma ay nakaupo sa sofa, umiinom ng tsaa, at mahinahong nagtanong, kumusta ang ating pagunlad? Maayos ba ang lahat? So far okay naman ang lahat. Hawak ni Chen Eugene ang isang makapal na dokumento sa kanyang kamay, habang tinitingnan ito, sinabi niya, ayon sa iyong mga tagubilin, Mr. Shi, naglagay kami ng mga advertisement sa lahat ng mga pangunahing website, at lahat sila ay nasa napakaliwanag na posisyon. Napakaganda at mabilis din ang gawaing ginawa doon. Ngayon ay mayroon na tayong mga asterisk libu-libong manlalaro ang nagpahayag ng interes. Tatagal lamang ng 2 araw ng pagpapalabas ng beta bago magsimula ang opisyal na beta test. Well, ito ay halos tulad ng inaasahan. Bahagyang pumikit sina Sure Aishi at Ma, nag-isip sandali, at pagkatapos ay mahinahong sinabi. Mayroon bang anumang reaksyon mula kay Liu Mengzin sa ngayon? Ang binatang ito ay lubos na may kakayahan sa industriya ng paglangoy. Wala pa akong narinig na reaksyon mula sa kanya so far. Malamang iniimbestigahan niya ang background namin. Napangiti si Chen Eugene at sinabing, Mr. Shi, may kailangan ba tayong gawin? Hindi na kailangan sa ngayon. Umiling sinabay Shi at Ma, ang higit na kailangan natin ngayon ay maakit ang kanilang atensyon, lalo na si Hong Dali. Napakaswerte ng kabataang ito, at kailangan nating mag-ingat tungkol dito. Habang sinisiyasat ko ang kanyang background sa mga araw na ito, mas nagulat ako. Halos lahat ng ginagawa niya ay ginagawa niya. Bagamat maraming bagay ang maaaring hindi nakikita sa maikling panahon, sa mahabang panahon, halos lahat sila ay kumikita sa iyo. Sa pamamagitan ng mobile phone, ang mga ito ay halos palaging kumikita sa iyo bago ang mga mobile phone. At isang basketball team. Nangyayari ba ito? Oo, medyo natigilan si Chen Eugene, Mr. Shi, hindi mo ba iniisip iyon? Kumita kaya si Hong Dali sa pagbebenta ng aking 2 ari-arian? Napaisip siya sandali. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabi, imposible ito. Bilang karagdagan sa isang malaking halaga ng mga kalakal, inilipat ko ang lahat ng mga teknikal na kawani sa pabrika ng mobile phone. Walang iba maliban sa pabrika ng kagamitan. Paano ito kikita kung walang mga teknikal na kawani? Well, okay lang. Hinawakan ni Sure Aishi at Ma ang kanilang mga baba at biglang nagtanong, nga pala, kumusta ang sitwasyon ng basketball team? Lahat sila ay matanda na, mahina, may sakit at may kapansanan, nakangiting sagot ni Chen Eugene. Said, at hiniling ko sa mga taong iyon na huwag maglipat, para hindi na tayo magbayad ng mga liquidated damages. Magkakaroon ng ilang mga laro pagkatapos ng ilang sandali. Pagkatapos ay maaari natin silang makilahok. Magiging masaya ito. Ito ay napaka-interesante. Hindi masama. Tumanggaw sina Sure Aishi at Ma at sinabing, tandaan na ilihis ang kanilang atensyon at tumuon sa laro ng basketball.
Makakahanap ka ng mapagkakatiwalaang tao para ipaalam sa kanya. Nagkasundo ang dalawa sa susunod na plano. Maingat na sinabi ni Chen Yuzhen, Mr. Shi. Paano ang Resource Chamber of Commerce? Ang Resource Chamber of Commerce sa langit. Tuwing 3 taon. Ang pagtukoy sa paghahati ng mga mapagkukunan sa kaharian ng langit sa susunod na 3 taon ay napakahalaga, dahil ang pamilyang Chen ay isang tycoon ng enerhiya. Naturally, binibigyan niya ng malaking kahalagahan ang bagay na ito. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagtatrabaho si Chen Yujin para sa Fuata Zaibotso na kinakatawan ni Kazuma Shiraishi. Huwag kang mag-alala, mahinahong sabi ni Shiraishi at Ma, bilang mga miyembro ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, ang mga benepisyo ng iyong pamilyang Chen ay kailangang-kailangan. Bilang isang mahilig sa paglalakbay, sinabi ni Han Chengwen na medyo naiinip siya nitong mga nakaraang araw. Ang Dragon Language Continent ay na-promote sa pinakamataas na antas, at lahat ng kagamitan sa kanyang katawan ay banal na. Hindi kalabisan na sabihin na si Han Chengwen ay walang talo sa Dragon Language Continent. Kahit ipagpatuloy niya ang paglalaro ay wala siyang magagawa. Naakit siya nito. Sa makatuwid, kailangan na niya ngayon ng bagong laro upang matugunan ang kanyang pagnanais para sa pananakop, bigyan siya ng pakiramdam ng pagiging bago, at payagan siyang maging isang baguhan muli at sa wakas ay tumayo sa tuktok ng buong server. Ang proseso ay ang pinakakaakit-akit. Kaya ngayong umaga ng matarante siya, nainip si Han Chengwen at nag-click sa pinakamalaking site ng pag-publish ng laro sa Heaven upang maglaro ng sama-sama upang makita kung mayroong anumang mga bagong laro na maaaring makatawag ng kanyang pansin. At hindi nagtagal, natuklasan niya ang isang bagong target, ang Spirit Sword. Holy shit, isang bagong laro. Sa sandaling pumasok siya sa homepage ng Play Together, nakita ni Han Chengwen ang isang malaking lugar sa gitna ng homepage, ang lugar ng Spirit Sword. Anong uri ng laro ang napakahusay? Ang advertisement na ito ay hindi kapani-paniwala. Mukhang mahusay. Sa sandaling makita ni Han Chengwen ang maganda at cute na babae sa Spirit Sword section, agad siyang naakit. Ito ang hugis ng karakter. Napakaganda, ang slim bewang, ang mga hita, ang itim na medyas. Bilang isang mahilig sa paglalakbay, si Han Chengwen ay syempre isang otako, at para sa isang otako, siya ay walang alinlangan na maganda. Ang kanyang two-dimensional na mukha, kasama ang kanyang slim waist at mahabang itim na medyas na binti, ang ganitong uri ng tukso ay sapat na para ituring na isang tagumpay para sa kanya, kaya walang pag-aalinlangan si Han Chengwen, at pagkatapos, nagpahayag siya ng malaking kasiyahan. Napakabilis ng site na ito, at napakaganda ng page. Tumingin-tingin si Han Chengwen sa site ng Spirit Sword, at habang tinitingnan niya ito, mas nagustuhan niya ito, mukhang maganda ang larong ito, maraming propesyon, at napakaganda ng mga karakter. Napakahusay din ang antas ng kagamitan, ngunit hindi ko alam kung ano ang pangalan ng laro. Tingnan natin kung nagsimula na ang pampublikong beta. Saglit siyang naghanap at mabilis na nahanap ang oras ng pampublikong beta sa gitna ng istasyon. Magsisimula ang pampublikong beta sa 2:00. Mabuti iyon. Kailangan kong i-download ng mabilis ang laro at subukan ito. Gagawin ko. I-download ang laro dito at basahin ang gabay sa pagpapakilala ng laro at mga katulad nito. Nag-click si Han Chengwen upang maglaro ng magkasama sa forum. Ang unang ipinapakita ay ang kabuuang kasikatan ng forum, ngayon, 140,077, kahapon, 456,260, mga post, 44,01552, mga miyembro, 53,036,442. Oo naman, isang espesyal na lugar para sa Spirit Sword ang nabuksan sa forum. Bilang resulta, nabigla si Han Chengwen nang makita niya ang bilang ng mga post sa espesyal na lugar para sa Spirit Sword. Sa likod ng seksyon ng Spirit Sword, mayroong isang malaking bilang, 57,340. Ang kinakatawan ng numerong ito ay ang bilang ng mga post sa lugar ng Spirit Sword ngayon. Ang nasabing numero lamang ay maaaring hindi masyadong intuitive, ngunit kung ikukumpara, ang pinakasikat na kontinente ng wikang dragon sa laro ay kasalukuyang mayroon lamang 73,658 post. Sa madaling salita, sa loob lamang ng ilang araw, ang kasikatan ng Spirit Sword ay umabot na sa halos 2/4 nito sa Dragon Language Continent. Ito ay kahit na account para sa higit sa 1/4 ng katanyagan ng Paradise Travel Forum. Holy crap, di ba? Bago lang tong larong to. Ngayon ko lang nalaman. Sikat na ba to? Natigilan si Han Chengwen, mukhang napakaganda ng larong ito. Tingnan mo kaagad ang balita. Pagpasok sa lugar ng Spirit Sword, halos mabulag ng mga numero sa bawat lugar ang 24K Krypton Gold Eyes ni Han Chengwen. Spirit Sword Comprehensive Discussion Forum, 22,103, Topic, 62, Number of Posts, 10,715,161, Bright 3P Set dagdag kay earrings 1x1L dagdag 4. Posted by 11:63 seconds ago. Spirit Sword Fashion Patch Area, 8,787, Topic, 502, Number of Posts, 7,708,370, So cool, nagising si Demon Sword Muramasa,
super cool na Yuki, posted by Huang Salungguhit 1 seconds ago. Mga reklamo sa tsismis ng server ng Spirit Sword Zone, 7,308, paksa, 46,560, bilang ng mga post, 1,508,230. Spirit Sword Fan Self-Revelation Zone, 3,024, paksa, 13,963, bilang ng mga post, 688,605. Damn! This is great! This is so awesome! Talagang gusto ito ni Han Chengwen. Ano ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin kapag naglalakbay? Siyempre kasikatan. Ang isang hindi sikat na laro ay tiyak na hindi mawawala ng interes sa isang mahilig sa laro. Pagkatapos ng lahat, ang mga manlalaro ay may matalas na mata. Malalaman mo kung ang laro ay masaya o hindi sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa bilang ng mga manlalaro. Hindi nagtagal, nag-login si Han Chengwen sa kanyang account at pumasok sa Spirit Sword Comprehensive Discussion Forum. Simulan ang paghahanap ng impormasyong kailangan mo. At paminsan-minsan ay nakikipag-chat sa mga naghihintay na manlalaro, mga kapatid, gusto kong maglaro ng isang salamangkero, mayroon ka ba? Isang dosenang tugon ang lumabas sa ibaba, I play a warrior, brother, which district are you from? I play hunter. Sabay na tayo. Naglalaro ako ng pari. Alam ko kung paano magpainit ng kama. Mayroon akong sapat na gatas. Lungsod ng Tianjin, Mengzinluo. Umupo si Liu Mengzin sa kanyang mesa at tiningnan ang iba't ibang data ng bagong larong, Spirit Sword. Nagsalubong ng malalim ang kanyang mga kilay. Ang paglaki ng data ng larong ito sa mga nakaraang araw ay ganap na lumampas sa imahinasyon ni Liu Mengzin. Bilang pinakamalaking kumpanya sa paglalakbay sa Changguo, hindi maaaring baliwalain ni Liu Mengzin ang tumataas na katunggali na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay mayroon lamang napakaraming oras. Kung maglalaro ang mga manlalaro ng Spirit Sword, natural na wala silang oras para maglaro ng Dragon Language Continent. Ang pagtaas ng kasikatan na ito ay talagang kamangha-mangha. Tiningnan ni Liu Mengzin ang bilang ng mga post sa Play Together forum at labis na nagulat, naabot na nito ang antas na ito sa loob lamang ng ilang araw. Ang laro mismo ay talagang napakahusay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang paraan ng publisidad. Ito ay nasa lugar. Tinatansya na ang pang-araw-araw na gastos para sa napakalaking lugar sa homepage ng Maglaro Tayo ay higit sa 1 milyon. Para sa isang malaking website tulad ng Let's Play na may 10 milyong user, talagang sulit ang puhunan upang lumikha ng ganoong kalaking pampromosyong paksa. Tawagin itong nakakatakot. Alam mo, may napakalaking pagkakaiba sa promosyon ng laro. Ito ay isang maliit na link lamang sa homepage, at ang halaga ng promosyon ay humigit kumulang 50,000 hanggang 100,000 bawat araw, na kayang-kaya ng mga ordinaryong turista. Kung mayroong espesyal na seksyon ng rekomendasyon sa homepage, magkakahalaga ito ng humigit kumulang 200,000 yuan bawat araw para sa promosyon. Isa na itong malawakang paglilibot. Tulad ng para sa maliliit na paglilibot, huwag mo nang isipin ito. Sa palagay ko ang pera na kinikita mo ay hindi sapat para sa advertising. Ito ay libre. At para sa mga kumpanyang tulad ng Spirit Sword, isang hiwalay na seksyon ang binuksan sa gitna ng homepage kung hindi hihigit sa 1 milyon bawat araw, tiyak na hindi ito sapat. Masasabing ang larong ito ay na-promote lamang ng 1 buwan bago ilunsad ang server, at dapat ay hindi bababa sa 30 milyon. Mukhang napakayaman ng kumpanyang ito, bahagyang pinaikit ni Liu Mengzin ang kanyang mga mata, hindi ko alam kung ano ang background, ngunit anuman ang mangyari, tiyak na ito ang aming pinakamalaking kakompetensya. Habang iniisip niya ito, kumatok ang kanyang sekretarya sa pinto at pumasok. Bamulong, Master Liu, napakalalim ng background ng kumpanyang ito. Sa ating lakas, hindi natin malalaman kung sino ang nasa likod niya. Well, huminga ng malalim si Liu Mengzin, mukhang napakalakas ng kalaban na ito. Ni hindi niya masuri ang background niya. Nakakamangha. Tiningnan niya ang data saglit at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, maaari mong ipaalam sa departamento ng teknikal na gumawa ng ilang mga aktibidad upang mapataas ang katanyagan, tulad ng online na paghahatid. Okay. Sabi ng sekretarya, Mr. Liu, sisimulan mo bang i-promote ang Dreamblade Tower? Oo, tumango si Liu Mengzin. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi ito maaaring mas masahol pa sa espiritong espadang ito. Okay. Shanhui Building, Photon Force Laboratory sa ika-4 na palapag. Dali, okay ka na ba? Tumayo si Tang Moxon sa pintuan ng laboratorio at tumawag sa loob, bilasan mo, handa na si Ling Yi at ang iba pa. Naghihintay lang sila kung anong uri ng racing cart ang ginawa mo. Park sinabi nila na ang mga sasakyan ay naihatid na. Kahapon, pumunta si Hong Dali sa labas ng Tianjin Mountain upang makita ang mga banal na damit at sample ng mga sasakyan. Sobrang depressed siya syempre, dahil summer vacation, natural na gusto niyang mag-good time. Kaya perpekto ang park na binalak naming itayo noon. Halika, halika na. Ang boses ni Hong Dali ay nagmula sa loob, 2 minuto. Hindi nagtagal, hinailan ni Hong Dali si Lin Chuyin palabas at sinabi habang naglalakad, huwag kalimutan ang iyong pang-araw-araw na takdang aralin. Tara napunta tayo sa ikalawang palapag at isama muna natin ang mga aso.
Ha! Natigilan si Tang Moxon, paano tayo magdadala ng higit sa 2,000 pusa at aso sa kabuuan? Siyempre, dalhin ito ng normal. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, pumunta tayo sa pet lobby sa unang palapag. Makalipas ang 2 minuto, dumating si Hong Dali at ang kanyang partido sa pet hall sa unang palapag. Pagpasok pa lang ni Hong Dali sa pinto, nagtanong siya, "Nurse, kumusta ang mga aso natin? Maganda ba sila kamakailan?" Ang nursing director ay tumatae. Tumakbo siya at nagulat, narito si Master, "Hello." Ang mga asong ito ay kasalukuyang napakahusay na pinapanatili. Sila ay naliligo minsan sa isang linggo, at walang mga kuto sa kanilang mga katawan. Sila rin ay napakakaibigan sa mga tao. Tiyak na walang mga kuto. Nangyari ang kagat. Magandang trabaho. Sinabi ni Hong Dali na napakasiyahan, 10,000 bawat tao. Bakit pakiramdam ko ay napakaraming kulang? Bumalik ka sa akin, young master. But the real god of wealth, the director of nursing said respectfully, pagkatapos ng maingat na pag-aalaga, ang kalidad ng mga aso dito ay maganda pa rin. Sa panahong ito, araw-araw na dinadala ng mga bata ang kanilang mga magulang upang makita sila. Kung gusto mo sila, tingnan mo lang. Ibalik mo ito, mayroong orihinal na 3,682 na mga aso, ngunit ngayon mayroon na lamang 965 na natitira, ngunit ang mga asong ito ay napakahusay din. Sabi niya at pumasok sa loob para maglaro. Binati siya ng ilang aso, "Bai. Halika at tingnan ang young master." Agad na tumakbo ang maliit na puting aso na nagngangalang Bai habang nakabitin ang dila. Pagdating niya sa paanan ni Hong Dali, gumulong-gulong siya, na walang tigil sa pagtawa ng lahat. Hindi masama, hindi masama. Sinabi ni Hong Dali nang nakangiti, ang bawat aso ay gagantimpalaan ng isang pagkain ng dog food. Tang Moxon, ginagantimpalaan pa ng taong ito ang mga aso. Aha! Hong Dali cleared his throat, lahat ng aso, pansinin mo. Magsasalita ako. Bilasan mo. Hindi uubra kung meal late ka, hehe. Dali, anong gagawin mo? Ang sabi ni Tang Moxon. Nagulat ako nang bigla akong natulala. Sa oras na ito. Nang marinig ang tawag ni Hong Dali, ang lahat ng mga aso sa audience ay talagang lumapit at masunuri na tumingkayad sa harap ni Hong Dali, nakatingin kay Hong Dali na nakataas ang kanilang mga ulo at ang kanilang mga dila ay nakalaylay. Mayroong higit sa 1,000 aso, malaki at maliit, sa lahat ng mga lahi, ngunit lahat sila ay nasa ganitong poster. Ang makita pa lang ito ay nagiging manhid na ang mga tao nakakatakot talaga ito, napakaraming ulo ng aso sa buong lugar. Ang direktor ng nursing ay mukhang tulala at bamulong pagkaraan ng ilang sandali, "Honey, lumabas ka at makita ang Diyos." Bueno, hindi masama, lahat ay napakahusay. Natigilan ang lahat, ngunit labis na nasisiyahan si Hong Dali. Sinimulan niya ang kanyang klasikong talumpati, "Dahil narito ang lahat, hayaan mo akong simulan ang aking talumpati." Paft! Nang marinig na kakausapin ni Hong Dali ang napakaraming aso, biglang tumawa si Tang Moxon at sinabing, "Dali, palagi kang may mga hindi inaasahang ideya. Naiintindihan ba nila kapag nakikipag-usap ka sa mga aso?" Siyempre. Matigas na sumagot si Hong Dali, lahat sila ay mabuting kaibigan ng mga tao, tiyak na mauunawaan nila. Ang mga aso ay matalik na kaibigan ng sangkatauhan. Hanggat ikaw ay mabuti sa kanila, sila ay magiging mabuti sa iyo. May nagsabi minsan, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng hindi mabilang na mga alagang hayop sa kanyang buhay. Ngunit para sa mga alagang hayop, ang kanilang mga may-ari ay ang kanilang buong buhay. Napakabait ni Hong Dali. Mahilig na siya sa maliliit na hayop mula pagkabata. Ngayong may kakayahan na siyang makipag-usap sa mga hayop, mas lumakas ang pakiramdam na ito. Sa katunayan, maraming beses, ang mapanatili ang isang mabait na kawalang kasalanan na parang bata ay ang pinakabihirang bagay, ngunit napanatili ito ni Hong Dali ng napakahusay. Sa oras na ito, nakatingin sa asong nakalupasay sa lupa. Sa ibaba. Inayos ni Hong Dali ang kanyang mga iniisip, huminga ng malalim, ngumiti si Hong Dali at sinabing, "Ang pangalan ko ay Hong Dali, ako ay sobrang gastador, alam ng lahat ito." Ang mga aso, woof, woof. Oh. Nang makita ng mga tao sa kanilang paligid ang eksenang ito ay agad silang nagtawanan ng may magandang loob. Tumawa si Tang Moxon at nagsabi, ang dali na ito ay napakahusay sa paggawa ng mga kalokohan. Ngunit ang sabi ng direktor ng nursing, nakangiti siyang tumango at bamulong, gustong-gusto niyang master ang mga hayop. Nararamdaman ko ito mula sa kanyang katawan. Kailan? Sinabi ito ni Hong Dali, huminto siya at tumingin sa paligid sa mga aso sa kanyang harapan. Kayo ay mga aso na may mga mithiin at moral. Kayo ang aking mabuting kaibigan at ang mabuting kaibigan ng lahat ng tao. Bagaman ako ay aliberga, hindi ako mahiyain o mapagkunwari. I like you, you are all my good friend. As a good friend, you must take good care of your good friends. Kaya ngayon, dadalhin kita sa bago nating tahanan. May mga bundok at tubig. Tiningnan ni Hong Dali ang mga cute na aso sa harap niya. Tumawa siya at ikanaway ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, maaaring may mga cute na bata. Lahat, manatili sa akin sandali at umalis kasama ako. Tayo ay pupunta sa isang bagong mundo. Pagdating ng lahat, kumilos ng maayos. Kung may gusto talaga sa iyo,
Oo, makakahanap ka ng sarili mong bagong tahanan. Ang mga aso sa ibaba ay nagsabi, wow. Nang sabihin ito ni Hong Dali, ang mga mukha ng mga tao sa paligid niya ay nagpapakita ng tunay na saya. Oo, ngumiti. Dahil naramdaman nila ang sinseridad mula kay Hong Dali. Ito ay katapatan na kasing dalisay ng kristal. Gusto ni Hong Dali ang mga hayop na ito, talagang gusto niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ito mababaw. May kasabihan na ang puso ng mga tao ay hiwalay sa isa't isa, at madalas ay hindi nakikita ng mga tao ang iniisip ng iba. Ngunit maaari ang mga hayop. Malinaw nilang nararamdaman ang damdamin ng tao. Ito ay talagang mabuti para sa kanila. Pagkukunwari man o hindi, mararamdaman nilang lahat. Young Master, ito talaga, maluha-luha ang sinabi ng nursing director, mahigit 10 taon na akong hindi nakakita ng katulad mo. Magandang mga aso, ibinuka ni Hong Dali ang kanyang mga braso at malakas na sinabi, sino sa inyo ang tatanggi sa kabaitan ng mga tao? Sino ang tatanggi sa isang bagong pamilya? Sabihin mo sa akin. Agad na natuwa ang mga aso sa ibaba, at ilang sandali, ang buong bulwagan sa unang palapag ay napuno ng tahol ng mga aso. Malakas ang tunog, at sobrang nakakaantig ang eksena. Dali, ang bastard na ito. Sumasakit ang ilong ni Tang Moxon. Ngumiti siya at sinabing, napaka-excite na makipag-usap sa mga aso. Oops! Medyo malakas ang hangin at tumama sa mga mata ko. Nakahinga ng maluwag si Hong Dali sa hangin na puno ng emosyon at tumawa ng malakas, kung ganito, umalis na tayo ngayon. Susugod ako sa bago nating tahanan kasama ang lahat. Woof! Lumingon si Hong Dali. Nakaturo sa labas, lahat, fair na. Sa araw na ito, ang buong West 4th Ring Road na residente ng Tianjin City ay nakakita ng ganoong palabas. Ang malaking pagong na si Xuanwu. May 4 na tao na nakaupo sa likod. Yung nasa harap ay isang batang lalaki na may ngiti sa labi at naka-cross legs. Paminsan-minsan lang siya tumitingin sa paligid na may mga mata na puno ng lamang at sinseridad. Sa tabi niya ay may 2 babae na mga 18 taong gulang, ang isa ay inosente at cute, na may masayang ngiti. Ang isa ay may mahabang asol na langit na buhok na nakatali sa kambal na buntot, at ang kanyang maliliit na puting kamay ay nakahawak sa sulok ng batang lalaki sa kanyang harapan. Sa likod ng 3 tao, may isang dalagang nasa 23 o 4 na taong gulang. Ang kanyang walang kamali-mali na mga tampok ng mukha ay hindi maaaring masiraan ng lahat, at mayroon siyang pinakamagiliw na ngiti sa kanyang mukha. Nakaupo siya doon, napakalinis ng kanyang mga mata. Hong Dali, Tang Moxon, Lin Chuyin, at Li Nianwei. Sa katunayan, ang kombinasyong ito ay madalas na nakikita sa mga residenteng naninirahan sa West 4th Ring Road ng Tianjin City. Ito ay tiyak na hindi pinagmumulan ng panuurin. Ang tunay na panuurin ay mayroong higit sa 1,000 at halos 2,000 pusa at aso sa paligid ng malaking pagong na Xuanwu. Ang mga pusa at asong ito ay kusang sumunod sa malaking pagong na si Xuanwu nang hindi gumagawa ng anumang ingay, isa-isa, patungo sa Tianjinshan Park sa kahabaan ng kalsada sa labas ng West 4th Ring Road. Nay, tingnan mo, maraming aso doon. Itinuro ng isang bata ang figure ni Hong Dali at tuwang-tuwang sinabi, napakagaling ng mga asong iyon, Nay, tara at tingnan natin, okay? Okay, baby. Sige, tingnan natin. Ngumiti ang batang ina at binuhat ang bata, mahilig sa aso ang sanggol, kaya pwede ba akong kumuha ng isa para sa iyo? Mabuting tao si Master Dali, basta mahilig ka talaga sa aso. Tiyak na papayag siya. Okay. Hindi nagtagal, sinundan ng batang ina ang pangkat kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Sa oras na ito, nakita din ito ni Hong Dali, bahagyang ngumiti, at kumusta mula sa malayo, ate, gusto mo ba ng aso? Haha, okay, salamat, Master Dali. Pumayag naman agad ang batang ina. Pumili ng isa, ang mga asong ito ay napakahusay na kumilos. Sabi ni Hong Dali. Hindi nagtagal, pumili ang batang ina ng aso na nagustuhan ng bata. Agad namang sumunod ang cute na aso sa ina. Hindi ito tumahol o nagkagulo. Hinintay na lang nitong mapunta ang sanggol sa lupa, at hinimas-himas ng aso ang ulo nito na parang nalulugod. Hinihimas ang mapuputi at malambot na mga binti ng sanggol, na nagpapangiti sa sanggol. Ang mga aso ay mabuting aso, at ang mga tao ay mas mabuting tao. Ang mga ganitong eksena ay nangyayari paminsan-minsan. Parami ng parami ang mga tao sa daan. Hindi mabilang na mga tao ang na-curious kung ano ang nangyayari dito at sunod-sunod silang sinundan. Ang buong West 4th Ring Road ay kumukulo. Ang mga bagay na nilikha ni Hong Dali ay palaging lubos na hinahangad ng mga tao, ngunit ngayon ay talagang nilikha niya ang palabas na ito ng 1,000 aso na naglalakad ng magkasama. Isa talaga itong eksenang maaaring hindi makita ng mga ordinaryong tao sa kanilang buhay. Sa makatuwid, hindi mabilang na mga tao ang sumunod kay Hong Dali at nagtungo sa Tianjinshan Park. Sa kalsada, paminsan-minsan ay may kumukuha ng paboritong aso. Tumahol lang ang mga matatandang aso at sumunod sa kanila, habang ang mga nakababata ay pinulot lang sila. Ang mga asong iyon ay talagang masunurin at hindi nag-iingay. Sinundan lang nila ang kanilang mga may-ari ng napaka-masunurin at kumilos ng may kalokohan, na nagpapatawa sa kanilang mga may-ari. Sa ganitong paraan, parami ng parami ang sumali sa koponan.
Nanguna si Hong Dali na nakaupo sa malaking pagong na si Xuanwo. Kalalabas lang niya sa West 4th Ring Road. Ang bilang ng mga taong dumating sa lahat ay umabot na sa 4 hanggang 5,000, at ito ang bilang ay dumarami pa rin. Noong una, mga dumadaan lang sila, ngunit sa loob ng maikling panahon, dumating ang isang malaking grupo ng iba't ibang sasakyang pangkomersyal. Sa loob ng maikling panahon, hindi mabilang na mga reporter ang sumugod ng buong bilis, kumukuha ng mga larawan ng pambihirang kaganapang ito sa loob ng isang siglo. Kahangahangang makita. Kabanata 389, Young Master, magiging druid ba siya? Minamahal na mga kaibigang madla, magandang umaga sa lahat. Sa likod ko ay ang pinakasikat na figure sa ating Tianjin City, ang Young Master na katatapos lang magwagi sa Battle of the Century laban sa Young Master ng Japan na si Fengtian Zaibao Gomoto Hikaru. Mr. Hong Dali. Sa oras na ito, nakaupo siya sa likod ni Xuanwo, at ang kanyang destinasyon ay nasa labas ng Tianjin na grupo ng mga tao sa Hong Dali, isang ulat ng isang malaking grupo ng Tianjin na sinusundan ng Hong. Mikropono. Ipinakilala niya, ang Young Master, si Mr. Hong Dali, ay palaging mahilig sa mga hayop, ngunit kung paano niya kinokontrol ang napakaraming pusa at aso upang umalis ng magkasama ng hindi nagdudulot ng kaguluhan ay isang misteryo. Ngayon, mangyaring makinig sa mga opinyon ng madla. Sabi niya tapos tinutok niya yung microphone sa isang member ng karamihan ng tao. Sa tabi niya, "Hello, kuya, reporter ako ng Fengyan kalahating oras na programa ng Tianjin Satellite TV. Ano ang tingin mo sa Young Master, Mr. Hong Dali?" Halatang fan siya ni Hong Dali. Nang makita niya ang reporter na ini-interview siya, hinawakan niya ang mikropono at sumigaw ng ligaw, "Ako ay isang malaking tagahanga ng Young Master. Mabuhay ang Young Master." Ang Young Master ay palaging mahal na mahal ang mga hayop. Kami mula sa West 4th Ring Road ay alam ng lahat. Natural lang na magagawa niyang masunurin ang mga asong ito. Hindi mo alam ito. Sobrang out of control. Ang reporter ay pawis na parang ulan, at mabilis na hinawakan ang mikropono at sinabing may tuyong tawa, haha, ang ginoong ito ay maaaring medyo nabalisa. Hilingin natin sa ibang tao na makapanayam. Sa pagkakataong ito ay natutunan niya ang aralin at nakatagpo siya ng isang batang babae na mukhang napakatahimik at nagtanong, "Hello, Ginang, ako si Tianjin Satellite TV. Reporter ng kalahating oras na programa ni Fengyan, ano ang tingin mo sa Young Master, Mr. Hong Dali?" Idol ko siya noon pa man. Well, ewan ko lang kung may girlfriend siya. May fiancé na raw siya, but I won't mind. Okay, ang mapagpasyahang kinuha ng reporter ang mikropono at sinabi, "Gusto kong imbitahan ang lahat. Mga kaibigang madla, sundan mo ako para makita kung ano ang gagawin ngayon ng Young Master na si Mr. Hong Dali. May kutob ako na ang kaganapan ngayon ay magiging isang malaking kaganapan dahil par-ami ng par-ami ang mga tao sa kalsadang ito." Hindi nakakagulat na naramdaman ng reporter na ito ay isang malaking kaganapan sa oras na ito. Ang West 4th Ring Road ay nasa pangunahing kalsada sa labas ng Tianjin Mountain. Sa harap ay ang may pakpak na anghel ni Hong Dali na nag-aayos ng daan. Sa likod nila ay 4 na praying angels, at sa likod nila ay ang malaking grupo ng halos 30 luxury sports car na hinarang ni Ling Yikei Zinzan at sa kanilang grupo. Silang 4, sina Hong Dali, Tang Moxon, Lin Chuyin at Lin Yanwei, ay nakaupo sa likod ng malaking pagong na Xuanwu, na 4 hanggang 5 metro ang haba at mahigit 2 metro ang taas, at lumakad patungo sa labas ng bundok Tianjin, sipa ng sipa. Kasunod ng malaking pagong na si Xuanwu. Ito ay isang malaking grupo ng halos 2,000 pusa at aso. Sa likod nila ay halos 10,000 katao ang tumatakbong ligaw sa likuran nila. Sa likod nila, may iba't ibang abala na nagtutulak pasulong ng kanilang mga sasakyan. Parang may 200 sasakyan. Pagkatapos ay dumating ang mga sasakyan ng negosyo ng mga reporter, at lumipas ang isa pang sandali. Maging ang mga helicopter ay lumitaw sa kalangitan, 5 sa isang pagkakataon. Masasabing lahat ito ay magagamit sa lupa, dagat, at hangin, at hindi na kailangang sabihin na ang pagkabigla na dulot nito ay hindi na kailangang sabihin. Maraming tao ang kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga mobile phone. Ang ilan ay tinawag na Xuanwo, ang ilan ay tinawag na Goddess Yanwei, ang ilan ay tinatawag na Hong Dali na kapatid na Lefeng, at ang ilang internasyonal na kaibigan ay malakas na bumulalas ng "Oh God." Hintayin ang mga taong ito na matapos ang larawan. Kinuha ko ang larawan at naipost ito online, at sa loob ng maikling panahon, alam ng buong internet na si Hong Dali, ang sobrang alibughang anak, ay muling gumagawa ng malalaking hakbang. Mula sa Fengyuan Lake sa West 4th Ring Road hanggang sa labas ng Tianjin Mountain, ang bahaging ito ng kalsada ay nagsabi malapit man o malayo, pagkatapos maglakad ng ganito ng ilang sandali, ang buong kalsada ay masasabing dagat ng mga tao. Nakalakad na si Hong Dali sa kalahati, at ang pangkat na sumusunod sa kanya ay hindi pa umalis sa West 4th Ring Road. Bilang Hong Dali isang baliw na tagahanga ng Young Master na ito, binibigyang pansin ni Sheng Wenxi ang pinakabagong balita tungkol sa Young Master araw-araw. Katatapos lang ng Battle of the Century nitong 2 araw. Masasabing sumikat si Hong Dali. Alam ng halos lahat sa buong kaharian na natalo ng pamilyang Hong na si Dali ang mga Hapones, na nagpagalit sa kaharian ng langit mula noong digmaan ng paglaban.
Sa paghahambing, ang mga benepisyo na nakuha ni Hong Dali ay tila hindi gaanong mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng pampanitikan ay hindi masyadong malapit sa mundo ng musika, kaya inaasahan ni Sheng Wenshi ang ilang mga bagong aksyon mula sa Young Master araw-araw. Gaya ng inaasahan, dumating ang tawag ngayon. Tumunog ang telepono. Dinampot ito ni Sheng Wenshi at nakita niyang dati niyang kaibigan na si Ding Chengji. Mabilis niyang sinagot ang tawag, Kuya Ding, anong nangyayari? Masyado ka bang abala ngayon? Imbitahan mo ako sa isang malaking pangangalagang pangkalusugan ngayong gabi. Yu daw ay ang mga kaibigan ay may 3 bakal. Sama-sama silang lumaban ng baril, magkasamang pumunta sa kanayunan, at sama-samang inalagaan ang kanilang sarili. Ang relasyon ay ganap na perpekto. Matanda Sheng, nasaan ka? Napaka-urgent ng boses ni Ding Chengji sa kabilang dulo ng telepono, bilasan mo, gumawa na naman ng malaking hakbang ang Young Master. Ngayon ko lang nalaman. May space ka pa ba sa telepono mo? Ay save ko ang larawan ipadala ito sa iyo. Ah, may kwarto. Si Sheng Wenshi ay puno ng pagdududa, ano ang larawan? Ano ang boses ng Young Master? Kung maganda ang kanta, irerekomenda ko ito. Anong rekomendasyon? Naipadala na ang larawan, tingnan mo ang iyong sarili. Agad na ibinaba ni Ding Chengji ang telepono pagkatapos sabihin ito. Anong nangyayari? Napakahiwaga. Curious na pinindot ni Sheng Wenshi ang larawang ipinadala ni Ding Chengji. Matapos ang isang sulyap lang ay tuluyan na siyang natulala. Sa larawang iyon, si Hong Dali ay nakaupo sa isang malaking pagong na si Xuanwo, kasama ang 3 dilag sa tabi niya, at ang kanyang mapagpanggap na estilo ay abot langit. Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang 2,000 pusa at aso na sumusunod kay Xuanwo sa lupa. Matanda, Diyos. Halos damaykit ang mga mata ni Sheng Wenshi sa screen, magbabago ba ang Young Master ng career para maging druid? Lahat ba ng asong ito ay nakikinig sa kanya? Paano niya nagawa ito? Ito. Si Sheng Wenshi ay talagang nabigla. Hindi tulad ng hindi pa siya nakakakita ng mga pusa at aso dati, ngunit mayroong napakaraming bilang at nasa maayos silang kalagayan. Naghahanda ba ang mga pusa at aso upang sakupin ang mundo? Ngayong narinig ko na ang tungkol sa panuuri na ito, isang hanggal na hindi pumunta at makita ito kaya ibinalik ni Sheng Wenshi ang telepono ng walang sabi-sabi, "Oh Ding, may helicopter ang kumpanya mo. Halika at sunduin ako sa lalong madaling panahon. Please." Kung titingnan ang eksena sa larawan, malamang na nabigo ang kotse at kailangang lumipad mula sa langit. Tumigil ka sa pagsigaw, nakaparada na ito sa plaza ng komunidad sa ibaba ng iyong tahanan. Bumaba ka na dali. Dumating ang boses ni Ding Chengji. Haha, salamat sa iyo, Old Ding, na naging mabuting kaibigan ka sa loob ng mga dekada. Wala nang panahon si Sheng Wenshi para maghugas ng mukha, kaya kumuha na lang siya ng damit at isinuot bago tumakbo pababa ng hagdanan, halika, tara na. Pagkasakay sa eroplano, lumipad sila hanggang sa labas ng bundok Tianjin. Hindi nagtagal, nakita nila si Hong Dali at ang kanyang partido mula sa himpapawid. Mula sa lupa, hindi nila masyadong makita dahil sa field of view, ngunit kapag nasa himpapawid na sila, ito ay ganap na naiiba. Ang haba ng pila. Ang haba ay halos 3 kilometro. Sa buong kalsada na humahantong mula sa West 4th Ring Road hanggang sa labas ng Tianjin Mountain, si Hong Dali at humigit kumulang 2,000 pusa at aso ay dahan-daang naglakad sa harapan, at hindi mabilang na mga tao at sasakyan ang nagsisiksikan sa likuran niya. Diyos ko! Halos malaglag ang panga ni Sheng Wenshi sa lupa, napakaraming pusa at aso. Napakaraming tao, halos 20,000 katao. Itong kotse. Holy shit, mahigit 500 ba sila? Hindi lang, sabi ni Ding Chengji sa gilid, maraming sasakyan ng mga tao ang nakaparada sa lungsod, kung hindi, ang bilang ay maaaring 10 beses na mas mataas. Hindi ko talaga alam kung paano ginawa ng Young Master, na may mahigit 2,000 pusa at pusa. Napakaayos ng mga aso. Matandang Ding, hinawakan ni Sheng Wenshi ang kanyang baba at kakaibang sinabi, bakit sa tingin mo ay gumawa ng ganoong kalaking ingay ang Young Master sa pagkakataong ito? Bakit gusto niyang puntahan ang lahat ng mga pusa at asong ito? Saan dadalhin ang mga ito? Oh, nga pala, ang mga pusa at asong ito ay magiging mahusay kung ito ay isang pelikulang pambata. Sa tingin ko ito ay gagana. Nakangiting sinabi ni Ding Chengji, napakamasunurin ng mga pusa at asong ito. Madali nang kumuha ng litrato. Habang nagsasalita siya, si Hong Dali at ang iba pang naglalakad sa harapan ay nakarating na sa labas ng bundok Tianjin. Pagtingin sa direksyon, nakaharap sila sa Tianjin Mountain Park. Sa isang tingin lang, agad na naunawaan ni Sheng Wenshi at Ding Chengji, at sabay na sinabi, Young Master, pupunta ka sa park. Pera, ihanda agad ang pera. Kinagat ni Sheng Wenshi ang kanyang mga ngipin, ang aming bahay sa West 4th Ring Road, ngayon ang halaga ay tumaas ng malaki, kaya ibenta ito ng tiyak. Natigilan si Ding Chengji, na-appreciate lang ng bahay doon, kaya marami pang puwang para sa pagpapahalaga sa hinaharap. Maraming buhay ang nasayang. Bumulong si Sheng Wenshi kay Ding Chengji, malinaw na pinaplano ng Young Master na bumuo ng science fiction na lungsod dito. Tiyak na lilipat ang sentro dito sa hinaharap.
Ang halaga ng mga bahay sa West 4th Ring Road ay umabot na sa rurok nito. Bueno, ang lugar na ito ay kakadevelop pa lang, at kasama ang Young Master na namamahala, ito ay may mas magandang prospect kaysa sa mga bahay sa West 4th Ring Road. Fuck you. Fuck you. Dalawang magkasunod na sinabi ni Ding Chengji, wala na akong sasabihin ngayong gabi. Big Healthcare, ginagamot kita. Ibenta ang bahay sa sandaling bumalik ka. Sumigaw si Sheng Wenshi, sumama ka sa akin, sigurado akong magsasaya ka. Sa karakter ng Panginoon, ang parke ay dapat na libre. Ano ang ibig sabihin ng libre? Nangangahulugan iyon ng katanyagan, ang halaga ng mga nakapalibot na bahay ay hindi maiiwasang tataas, at sa pagdaragdag ng bagong lansiyang Academy City na ito, ang lupain dito ay magiging that's the right way. Oo. Binigyan din ni Ding Chengji ng buong laro ang kanyang imahinasyon sa oras na ito. Nga pala, Lao Sheng, iminumungkahi kung bumalik ka at sabihin sa iyong amo na ilipat ang kumpanya dito. Tumingin ka ba sa paligid? Iba't ibang mga gusali ang ginagawa. Sa oras na iyon, ang lugar na ito ay tiyak na magiging isang napaka-develop na lugar. Sa kabutihang loob ng Young Master, walang duda na ang lugar na ito ay may magagandang prospect ng kumpanya. Ang paglipat ng kumpanya dito ay tiyak na magdadala ng mahusay na mga benepisyo ng kumpanya. Iyan ang akma. Sasabihin ko agad kay boss. Tumawag ka agad si Sheng Wenshi, bumubulong sa telepono, nakatipid ka sa gulo, sumanib ka lang sa Kaiway Film at Television, at wala ng gulo. Oy, boss, ako na, Sheng Wenshi, ganito. Ang Young Master ay nagsimulang bumuo ng isang parke sa labas ng Tianjing Mountain. Sa palagay ko ay maaaring lumipat ang aming kumpanya dito. Kabanata 370, ang pagprotekta sa mga hayop ay responsibilidad ng lahat. Sa karamihan ng tao, isang nasa katanghaliang gulang na kalbo na lalaki na may suot na straw hat ay tumingin sa figure ni Hong Dali mula sa malayo, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, huminga ng mahina, at mahinahong sinabi, ang Hong Dali na ito ay talagang napakalakas. Mababa ang tingin sa kanya ni Young Master Gomoto noong nasa entablado siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay natural na si Kazuma Shiraishi, ang punong tagapayo ng Futazai Botso. Well, ang Hong Dali ay kasalukuyang napakapopular sa China. Sinundan ni Chen Yujin si Shiraishi Kazuma at Bam Ulong, sa kasalukuyan, si Hong Dali ay napakahusay sa pagkain, pag-inom at paglilibang. Lalo na sa industriya ng libangan, napaka-nakakamangha. Ito ay kinikilala na sa bilog. Ang mga proyektong pang-aliw na pinaghirapan ni Hong Dali ay may napakagandang pagbabalik. Maging ang unang dalawang taya na ginawa niya kay Wu Benguang ay halos maduraj. Hindi na kailangan pang magkumpara, at diretso siyang nanalo ng walang anumang suspense. Alam ko, tumanggo si Shiraishi Kazuma at sinabing, subukan mong iwasan ang direktang komprontasyon sa kanya sa industriya ng entertainment. Sa kabutihang palad, ito ang mahina niyang link sa industriya ng entertainment. Mag-ingat tayo. Kapag ang sukat ay ganap na natatag, atak Chenge muli. Okay, Mr. Shi. Maingat na tanong ni Chen Yujin, siya nga pala, Mr. Shi, ano sa palagay mo ang layunin ni Hong Dali para gumawa ng ganoong kalaking splash ngayon? Ano ang layunin? Shiraishi and Matt chuckled, katuwaan lang. Ngunit ang katanyagan ng parke na ito ay inaasahang magiging napakataas sa maikling panahon. Buti na lang at walang business conflict sa amin. Hayaan mo siya, lilipat lang siya nito. Pansin. Siya nga pala, tandaan na humanap ng pagkakataon na ipaalam sa kanya ang tungkol sa laro ng basketball team para ma-distract siya at maapektuhan ang kanyang mood. Okay, naiintindihan ko. Ang mga suburb ng Beijing, ang istasyon ng pulisya. Chief, nagmamadaling pumasok si Mu Huishui sa opisina ni Chief Wu Di at agad na nagulat, Chief, si Master Dali ay nagdulot na naman ng gulo. Sa pagkakataong ito nagdala siya ng mahigit 2,000 pusa at aso sa Changjingshan Park. 10,000 nang. Nakatingin ang mga tao. Ang trapiko doon ay ganap na naharang. Sa tingin mo ba dapat tayong gumawa ng anumang aksyon? Natigilan ang hepe ng marinig iyon. Magkano? Totoo na ang munting bastard na ito ay may gusto kay Dali, ngunit higit sa 2,000 pusa at aso ang nakikinig sa kanya. Tingnan mo, may mga video at larawan, ang mga larawan ay napakalinaw. Buksan ang laptop at ipakita ang mga na-download na video at larawan sa pinuno, Commander, tingnan mo, ang 2,000 o higit pang mga pusa at aso ay napakamasunurin, naglalakad sa isang linya, at hindi sila nakikialam sa napakaraming tao sa kanilang paligid. Inakala ng maraming mamamayan na ang mga pusa at asong ito ay napakahusay na kumilos, at maraming tao ang nag-uwi sa kanila upang mapanatili ang mga ito. Talagang lalabanan ng batang ito ang Diyos. Natakot din talaga si Chief. Alam niyang mahilig si Hong Dali sa mga hayop, at alam din niyang napakakaibigan niya sa mga hayop. Kahit ang malaking pagong ay nakinig lamang sa kanyang mga salita. Ngunit para sabihing direktang makakapag-utos si Hong Dali ng napakaraming pusa at aso ng sabay-sabay. Talagang ito ay isang bagay na nagpapamanhid sa akin sa pag-iisip tungkol dito. Dahil kayang kontrolin ang napakaraming pusa at aso, hindi ba't maaari silang utusan ni Hong Dali na gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao? Paano kung mag-install tayo ng ilang kamera sa mga pusa at asong ito para malutas ang mga krimen at iba pa?
Ang isa pang punto ay ang pagiging makapangyarihan ni Hong Dali, kung siya ay maseksyon at mag-aral ito ay isa ring napakaseryosong problema. Siyempre, yun ang nasa isip ni Chief. Kung hihiwa-hiwain si Hong Dali, hindi banggitin na hindi siya papayag, kahit ang lalaking nasa itaas niya ay tiyak na hindi papayag. Maliban sa pagkakakilanlan at background ni Hong Dali, ang kanyang walang talo na swerte lamang ang gumagawa sa kanya ng isang ganap na kayamanan. May isang anghel ng kamalasan kay Jian Laimei. Kung may makakalaban talaga kay Lucifer, si Hong Dali iyon. Ang mga taong tulad nito na may kakaibang kapangyarihan at kaguluhan na lampas sa bait ng mga tao ay pawang mga kayamanan. Kaya't direktang naglabas ng death order ang hepe, sa pagbabalik tanaw, makinig ng mabuti, mula ngayon, italaga sa akin ang mga tauhan upang protektahan ang Hong Dali mula sa malayo 24 na oras sa isang araw. Bawal ma-accident ang batang ito. Nag-aalala ako tungkol sa Battle of the Century noon. Gusto ng Feng Tian Zaibotso na gumawa ng marahas na hakbang, na dapat iwasan. Oo. Tumingin si Mo sa likod at lumabas kaagad pagkatapos matanggap ang mga tagubilin. Ang bastos na ito ay gumawa ng isang malaking kaguluhan, siya ay talagang magdudulot ng mas maraming problema kaysa sa iba. Hinaplos ng hepe ang kanyang baba at nag-isip sandali, at sa wakas ay nagpas siyang pumunta doon ng personal kailangan pa niyang magtanong kay Hong Dali ng maraming tanong. Siyempre, walang pakialam si Hong Dali sa mga reaksyon ng ibang tao. Bilang isang karaniwang alibughang anak, ang kailangan lang isipin ni Hong Dali ay kung paano magsaya kaya pagdating niya sa gate ng parke, diretso siyang nagtalaga ng 2 Tibetan Mastiff, kayong dalawa ang magiging gatekeeper mula ngayon. Alaga ang mabuti ang mga bisita. Array, array, array. Kahit na magkasundo ang 2 Tibetan Mastiff. Pabayaan ang 2 malalaking batong leon sa tarangkahan ng parke. Ayusin ang mga gatekeepers, Hong Dali nakaupo sa malaking pagong na si Xuanwu, pumasok siya sa gate ng parke. Halos may tayo na ang Chanjingshan Park ngayon. Mayroong lahat ng uri ng high at low-end na mga proyekto sa entertainment. Gayunpaman, para sa Hong Dali, ang pera ay isang maliit na bagay ngayon, at ang mga proyektong pang-aliw na ito ay hindi gaanong nagkakahalaga. Anyway, with a wave of his little hand, natural na may mag-aalaga sa kanya. Ngunit ang mga turista na sumusunod dito ay hindi kailanman naging malinaw tungkol sa mga pagbabago dito. Maraming tao ang bumulalas, Diyos ko, ilang buwan lang akong hindi nakapunta rito, napakalaki na ba ng pagbabago? Kamangha-mangha si Young Master. Gaano katagal bago ito makamit? Haha, ang ganda dito. Dito ko dadalhin ang mga anak ko para maglaro kapag wala akong magawa, at may mga masunerang aso. Maraming bata ang tuwang-tuwa pagkapasok nila sa parke. Isang malaking grupo ng mga bata ang sumugod, sumisigaw habang tumatakbo, "Woof, woof, halika at halikan mo ako." Hihi, masunurin talaga ang mga aso dito. Nay, ang mga asong iyan ay parang kusang umaalis. May tae. Oo nga, kasunod ng titig ng bata, nagulat si nanay nang makitang alam talaga ng mga asong iyon na pupunta sila sa banyo. Sa isang maliit na sulok ng parke, may isang maliit na bahay na mga 3 o 4 na metro kwadrado, mga 2 metro ang taas, at pagkatapos ay nakita ko ang mga asong iyon na nagkukusa na pumunta doon upang damumi. Marunong talagang pumila ang mga lalaking ito. Naglakad ako, at agad na natigilan ang mga tao. Nakakamangha lang ang Young Master. Kaya niyang sanayin ang isang aso na maging masunurin. Ito ay sadyang hindi naririnig. Kaya't sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga pusa at asong ito na maaaring pumunta sa banyo ng mag-isa, kumilos ng may kabaitan sa kanilang mga may-ari, at mag-alaga ng mga bata ay lahat ay pinagtibay. Ang mga alagang tagapag-alaga na sumunod kay Hong Dali ay lumabas upang mapanatili ang kaayusan sa lugar. Ang bawat ampon na pusa ay kailangang irehistro upang maiwasan ang mga taong may masamang intensyon na mangisda sa magulong tubig. Ang Chanjingshan Park na itinayo ni Hong Dali ay talagang sapat na maluwang. Bumuhos sa parke ang 20 hanggang 30,000 tao na dumaan sa parke at hindi man lang ito matao. Bilang sobrang aliberga, huminga lang ng malalim si Hong Dali. Huminga siya, at pagkatapos ay pinitik ang kanyang mga daliri, narito, ang mga tiket ay libre magpakailanman, at ang mga entertainment item na iyon ay libre muna sa 1 buwan. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, naghiyawan ang mga tao sa buong parke. Mabuhay ang Young Master. Makapangyarihan si Master Dali. Dito kami magdadrive para maglaro pag may time. Hahaha. Nanay, woo, wala na ang aso. Ang ilang mga tao ay masaya at ang iba ay malungkot, marami sa kanila ang mga tao ay dumating ng medyo huli at hindi maaaring ampunan ang mga mahiwagang pusa at aso. Ang mga bata sa bahay ay nagpahayag ng kanilang kalungkutan. Sa kabutihang palad, si Hong Dali ay hindi naging maramo sa gayong mga alagang hayop. Direkta niyang ginamit ang loudspeaker at sumigaw, "Mula ngayon, lahat kung makatagpo ka ng anumang naliligaw na pusa o aso, dalhin mo lang sila dito at kunin pagkatapos ng pagsasanay." Ang mga hayop ay matalik na kaibigan ng tao. Responsibilidad ng lahat na mahalin ang mga hayop. Ang ganda ng star effect, Hong. Ang mga salita ni Dali ay umabot sa pandinig ng lahat, at maraming mga magulang ang nagpahayag na dapat nilang higit na pangalagaan ang mga cute na hayop sa hinaharap. Sa karamihan ng mga tao, ang pinuno ay tumingin kay Hong Dali mula sa malayo, ngumiti,
Umiling, at bamulong, ang munting bastard na ito ay sadyang kaibig-ibig. Haha. Dahil talaga sa kabaitan ni Hong Dali kaya inaalagaan ng mga nakatataas si Hong Dali. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng langit ay isang sinaunang sibilisasyon na may kasaysayan ng 5,000 taon. Mula noong sinaunang panahon, ang pinakamahalagang bagay ay ang kabutihan at katwiran. Ang hindi magagapi ng mabait ay hindi lamang usapan. Palaging may ganoong ideya si Dali, hihi. Tumingin si Tang Moxon sa mataong mga tao sa paligid na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, sinulyapan si Hong Dali na may ngiti, at sinabi sa kanyang sarili, "Nako, gusto kong mag-promote ng parke. Karaniwang hindi ko alam kung ano ang kailangan. Magkano ang halaga ng advertising?" Sa huli, hindi gumastos si Dali, kinuha lang ang mga pusa at aso na ito, at kamangha-mangha ang resulta. Habang iniisip ito ni Tang Moxon, bigla siyang tinulak ng isang batang babae. Lumapit siya sakay ng wheelchair. Ang batang babae ay mga 21 o 12 taong gulang, na may mapupulang buhok na casual na nakasabit sa kanyang dibdib. Mayroon siyang misla na katangian, maputi ang balat, at isang pares ng malalaking mata ng almendres. Siya ay orihinal na napakaganda, ngunit ngayon siya ay mukhang nag-aalangan, at sa isang pahiwatig ng kalungkutan. Nakaupo sa wheelchair ang isang batang lalaki na mga 10 taong gulang, na may mahiyaing ekspresyon. Ibinaba na lang niya ang ulo at kinilikot ang mga daliri, walang pakialam sa lahat ng nasa paligid niya. Itinulak ng batang babae ang wheelchair kay Hong Dali at bamulong, "Ito ba? Master Dali." Napakalambot, malambing, at medyo hindi mapakali ang boses ng dalaga. "Ah, oo," tumingin si Hong Dali sa babae, medyo na-curious, "ano ang gusto mo sa akin?" "Oo, yun lang." Sinulyapan ng dalaga ang batang lalaki na nakaupo sa wheelchair, ang tono nito ay puno ng walang katapusang pananabik. "Heartbroken, ang kapatid ko ay naaksidente sa kotse 2 taon na ang nakakaraan at naputol ang 2 paa. Siya ngayon ay may malubhang autism. Gusto kong tanungin si Mr. Dali kung maaari niya akong bigyan ng aso. Ito ay maaaring maging mas masaya ang aking kapatid. Hindi na siya nagsasalita araw-araw, nag-aalala ako." End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.